Halata mong nagising ka sa pinakamababang class na superpower na splash ng tubig. Araw-araw mo nalang ginagamit para basain ang labi ng school beauty. Tinatawanan ka ng mga kaklase mo bilang inutil. Kaya naman sa labanan, natural lang na itinulak ka nila para maging pain. Pero sa susunod na segundo, ikaw na dapat ang pain ay nagsimulang bumayo-bayo sa lahat. Lahat dahil nagising ka sa All Things Ascension System. Ang pinakawalang kwentang splash ng tubig ay naging super class na superpower na galit ng Diyos ng dagat. Sa sandaling ito, ang hangin ay may mabigat na amoy. Dumaan sa mga gumuhong pader ng abandonadong bakal na pabrika. Tinulak ka ng isang malakas na puwersa hanggang sa madapa ka. Naglaglaga ang mga bato sa ilalim ng iyong mga paa. Nagdulot ng nakakabinging tunog. Naayos mo ang iyong tindig. Pinagpag mo ang kupas na laylayan ng manggas ng iyong uniforme. Napatingin ka sa madilim na pasukan ng pabrika sa harap mo. Mayroong ungol sa loob. Nanginginig na tunog mula sa kaibuturan ng lalamunan. Mabagal, madalas. Hindi bababa sa 100. Ang pinakamababang superpower ay dapat alam ang kapalaran ng pagiging pain. Narinig mo ang mabagal na boses ni Lin Tianjiao mula sa likuran mo. Ang batang master ng Jiangsu Lin family ay naglalaro ng isang ganap na pulang staff. Ang apoy na kumikislap sa dulo ng staff ay nagpapaliwanag sa malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Second tier fire element staff. Pinakamataas na uri. Ang staff na ito lamang ay sapat na para sa isang ordinaryong pamilya na kumain ng 3 henerasyon. Handa na ang reconnaissance team. Sumigaw ang mga tauhan ni Lin Tianjiao. Mga duwag. Tingnan niyo ng mabuti. Ito ang kahinatnan ng pinakamahina. 12 ng estudyanteng sumasali sa practical assessment ang nakatayo sa likod ng safety line. May komplikadong tingin sa kanilang mga mata. May awa. May pasasalamat. Nagpapasalamat na hindi sila ang itinulak palabas. Nakakaawa. Class. Splash ng tubig. Ang superpower na maaari lamang magbuga ng laway. Narinig ko na siya ang huli noong nagising siya 1 buwan na ang nakakaraan. Direktang na italaga sa bait class. Ang bait class ay para lamang sa paglalatag ng mga bitag para sa mga formal na mandirigma. Walang magagawa kung mapili ka. Ang mga pabulong na salita ay pumasok sa iyong pandinig. Hindi mo pinansin. Kinuha mo ang isang barya mula sa iyong bulsa. Kalawangin. Ang mga gilid ay kumikinang dahil sa pagkayod. Pababang hinagis. Sinapo. Muling hinagis. Ang paningin ay hindi nakatuon sa pasukan ng planta. Sa halip ay nakatuon sa isang mapusyaw na asul na kalahating transparent na panel na ikaw lang ang nakakakita. Sistema ng pag-akyat ng lahat. Katayuan. Hindi pa naka-activate. Kondisyon sa pag-activate. Ang halaga ng pagkabigla ay naipon hanggang 100%. Kasalukuyang pag-unlad. 79%. 1 buwan na. Mula noong araw na idineklara kang Frank sa seremonya ng paggising. Ang panel na ito ay nakalagay sa kanang itaas na sulok ng iyong paningin. Sa tuwing may tumatawa sa iyo, minamaliit ka, dinudurog ang iyong dangal. Ang progress bar ay tumatalo ng 1 hakbang. 1 buwan ng malamig na tingin at kahihiyan. Nagbunga ng 79% na pag-unlad. Tanging ang huling isa na lang ang kulang. Sinapo mo ang barya. Hinahaplos ng dulo ng daliri ang magaspang na kalawang. Bahagyang tumaas ang sulok ng iyong bibig. Tama ang sinabi ni Young Master Lin. Lumingon ka. Ang tono ay kaswal na parang nakikipag-usap tungkol sa kakainin sa kantina ngayon. Ang tier 1 sa loob. Kilabot na lobo. Grupo. Lahat ay nakasalalay sa dakilang kapangyarihan ni Young Master Lin. Napakipot ang mga mata ni Lin Tianjiao. Hindi niya maintindihan ang iyong ekspresyon. Isang mahinang nilalang na malapit ng itulak sa pugad ng mga lobo bilang pain. Hindi dapat ganyan ang tingin. Masyadong payapa. Payapa hanggang sa nakakabagabag. Ngunit ang pagkabalisa na ito ay tumagal lamang ng kalahating segundo. Bago ito napalitan ng matinding pakiramdam ng kahusayan. Frank na sakop. Isang inutil na bagay na kakarampot na tubig lamang ang mailalabas mula sa dulo ng daliri. Kahit anong pilit mong magpakatatag. Hindi mababago ang katotohanang malilipol ka. Huwag ka nang madaldal. Ibinalik ni Lin Tianjiao ang kanyang staff. Nakaturo ang kanyang baba sa planta. Pumasok ka. Ding! Na-detect ang matinding pagmamaliit ni Lin Tianjiao. Shock value positibo 1-0. Tumunog ang numero sa panel. Hindi nagbago ang 79%. Bahagya kang sumimangot. Nadagdag ng 10 puntos, tandaan, kailangan ng 10,000 puntos para ma-activate. Pero hindi gumalaw ang progress bar. Mabilis mong tinignan ang maliit na gray na teksto sa ibaba ng panel. Hindi ko napansin kanina. Tandaan, ang kabuang puntos ng e-shock value na kailangan para ma-activate ay 10,000 puntos. Kasalukuyang naipon. 10 paghahati 10,000. Naiwan ng 1. 70 puntos. Hindi 1 puntos.
70 puntos. Katahimikan mo ng 2 segundo. Tama ang display na 79% sa progress bar. Pero ang 79% ay katumbas ng 9,900 puntos. At dagpa ang 10 puntos kanina. Ngayon ay 9,910 puntos. Kulang pa ng 70 puntos. Batay sa karanasan noong nakaraang buwan. Ang pamamaliit ng ordinaryong tao ay nagbibigay lamang ng 1 hanggang 5 puntos bawat isa. Ang matinding pamamaliit ni Lin Tianjiao na parang maharlikang anak ay nagbibigay ng 10 puntos. 70 puntos. Sa pamamagitan ng pag-aaway, kailangan pa ng mahigit 12 rounds. Pero kung pinagpag mo ang barya, tumingin ka sa madilim na bahagi ng pabrika na kumikislap na berdeng mga mata ng lobo. Ang kurba sa iyong labi ay naging makahulugan. Paano kung makagawa ka ng isang bagay na labis na nakakagulat? Tara na. Bakit ka nakatayo lang dyan? Muli kang itinulak ng kasama. Hindi ka lumaban. Sumunod ka sa tulak at pumasok sa pabrika. Ang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa malawak na kaguluhan ng bakal. Ilang malalaking butas ang nasa bubong sa itaas mo. Ang kulay abuputing liwanag ng langit ay nahahati sa mga sinag. Nagliliwanag sa mga bakal na riles na nakalatag sa lupa. Ang hangin ay puno ng malakas na kakaibang amoy. Nagmula ang mga ungol mula sa lahat ng direksyon. Pinalibutan kanila. Higit sa 10 peres ng berdeng mata ang kumikislap sa dilim. Unang antas na malahalimaw. Mabilis na lobo. Hindi malakas kung isa-isa. Ngunit kapag nagtutulungan ang mga lobo, kahit ang ikalawang antas na nagising ay kailangan mong magdamdam. Si Lin Tianjiao na may 4 na kasamahan ay lumibot mula sa gilid. Kumuha ng paborableng posisyon. Itinunghod niya ang wand sa lupa. Nagliyab ang apoy. Nagbigay liwanag sa buong lugar. Nasa paligid ko na sila. Napangiti si Lin Tianjiao. Napatingin sa iyo na tinutukan ng mga lobo. Huwag kang matakot. Manatili ka lang dyan. Sapat na ang mang-akit ng atake. Ako na ang bahala. Salamat, Master Lin. Tumayo ka sa tabi ng bakal na pader. Nakadungaw sa malamig na bakal. Sinabi mo ng taos puso. Gumagalaw na ang unang mabilis na lobo. Nabilis ang kulay abong figura. Nabalutan ng isang bahagyang berdeng hangin. Diretso patungo sa iyong lalamunan. Napakabilis. Hindi ka tumakbo. Hindi mo man lang itinataas ang iyong kamay. Bahagya ka lang lumingon. Tumingin ka lampas sa papalapit na lobo. Patungo sa dilim sa malayo. Doon. May isang napakalihim na paggalaw ng enerhiya. Hindi isang halimaw. Isang tao. At napakalakas. Ibinalik mo ang iyong atensyon sa harap mo. 10 sentimetro na lang ang layo ng pangil ng lobo sa iyong lalamunan. Bahagyang itinataas mo ang iyong kanang hintuturo. Nagtipon ang dulo ng iyong daliri ng isang patak ng tubig. Makintab, maliit, hindi gaanong mahalaga. Kakayahang splat ng tubig. Lumipad ang patak ng tubig. Walang tunog, walang galaw. Napakabilis. Tamang tumama sa lacrimal gland ng kanang mata ng mabilis na lobo. Nanlaki bigla ang mata ng lobo. Ang pisikal na iritasyon ay nagpahilig dito sa huling 10 sentimetro. Tumama ang ulo nito sa bakal na pader sa likuran mo. Nagbigay ng mahinang tunog. Nahilo sa mismong lugar. Mas mababa sa 1 segundo ang buong proseso. Ang nakatagong enerhiya sa dilim. Nagkaroon ng panandaliang paggalaw. Napakahusay ng iyong pandinig. Narinig mo pa ang isang halos hindi marinig na babaeng boses. Malamig. May kasamang kaunting pagkagulat. Hindi ka lumingon. Bahagyang umiti ang iyong labi na halos hindi mapansin. Sa panel. Tahimik na tumalon ang numero. Ding! Nalaman ng bahagyang hindi kilalang reaksyon ng emosyon. Shock value panandang pandagdag 5. Kasulukuyang naipon. 9,915 paghahati 1,0000. Natitira. 85 puntos. Hindi sapat. Malayong hindi sapat. Pero okay lang. Bumawi ka ng iyong daliri. Sumandal muli sa bakal na pader. Tumingin sa kalaban na si Lin Tianjiao na nagbubuga ng apoy at nagpapakita ng kapangyarihan. Ang tunay na palabas ay nagsisimula pa lamang. At sa sandaling ito, pagkatapos talunin ni Lin Tianjiao ang pangatlong mabilis na lobo, lumingon siya upang tingnan ka na nakatayo pa rin sa paanan ng pader. May kumislap na kasamaan sa kanyang mga mata. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang boses. Bumulong siya ng isang bagay sa kanyang mga kasamahan sa tabi niya. Tumango ang alalay. Kumuha siya ng selyadong maliit na garapang porselana mula sa kanyang dibdib. May tatak ng bungo sa bote. Pulbos na pang-akit ng mga hayop. Ipinagbabawal na gamitin para akitin ang mga advanced na kakaibang hayop. Dinilaan ni Lin Tianjiao ang kanyang mga labi. Nakatitig siya sa likod ng uniforme mo. Ang gusto niya ay hindi lang basta gawin kang pain. Ang gusto niya ay ang barya na yon. Ang kalawang na barya na iniwan ng iyong mga magulang. Ipinapakita ng impormasyon ng pamilyang Lin.
Mayroong isang napaka-espesyal na paggalaw ng enerhiya na nakatago sa barya na yon. Isang F-class na mahina. Bakit mayroon siyang ganoong bagay? Mas mabuti pang mawala na lang. Kumindat si Lin Chanjiao sa kanyang alalay. Naintindihan ng alalay. Tahimik siyang lumapit sa direksyon mo. At ikaw ay nakasandal pa rin sa dingding. Walang pakialam na naglalaro ng barya. Umiikot ang barya. Gumuhit ng arko sa ere. Ang kalawang na ibabaw. Sa ilalim ng liwanag ng apoy. Bahagyang kumislap ng isang asul na mikroliwanag na hindi galing sa kalawang. Mabilis na nawala. Walang nakapansin. Nilamon ng apoy ang huling simoy ng bagyo na lobo. Tumayo si Lin Chanjiao na hawak ang tungkod. Agad na lumapit ang mga kasamahan para purihin siya. Ang galing ng batang henyo. Talagang malakas ang A-level na apoy. Ito ang tunay na henyo. Hindi tulad ng iba. Nanginginig lang sa sulok. Sinasadya ng nagsasalita na tumingin sa'yo. Nakaluhod ka sa tabi ng nalilitong simoy ng bagyo na lobo. May interes mong tinusok ang tenga ng lobo. Xiao Ledo. Lumapit si Lin Chanjiao na may nagmamalasakit na mukha. Hindi ka ba natakot kanina? May tumakbong lobo papunta sa'yo. Hindi ako nakaawat. Hindi ka ba nasaktan? Okay lang. Young Master Lin. Tumayo ka. Pinagpag mo ang alikabok sa iyong tuhod. Bumangga ang lobong iyon sa pader at nahilo. Maaaring masyado siyang mabilis kaya hindi siya nakapagpreno. Nahulog sa sarili niyang pagkakabangga. Patawa-tawa ang kasama. Maganda ang swerte mo. Hindi sumagot si Lin Chanjiao. Wala siyang pakialam. Isang first order wind wolf lang naman. Kahit na nagkataon kang nakaiwas. Ano pa ang mababago nito? Ang mga susunod na plano. Ang mas mahalaga. Mga kapatid. Magpahinga tayo ng 5 minuto. Mahinang sinabi ni Lin Chanjiao sa kanyang mga alalay. Susunod, papasok tayo sa sentro. Habang sinasabi niya ito, isang alalay ang tahimik na lumapit sa likuran mo. Hawak ang takip ng ceramic bottle. Dahan-dahan niya itong pihitin. Isang halos hindi mapansing pulbos ang nahulog. Tumama sa loob ng kwelyo sa likod ng iyong uniforme sa paaralan. Pulbos na pang-akit ng mga halimaw. Walang kulay at walang amoy. Ngunit naamoy mo. Bahagyang matamis na amoy ng dugo. Parang halong antigo na enerhiya at ilang mineral. Sumilip ka sa gilid ng iyong mata sa kamay na binawi ng iyong mga tauhan. Tiningnan mo muli ang peking pag-aalala sa mukha ni Lin Chanjiao. Malinaw sa iyong isipan. Tahimik na nakalawit sa panel ang ilang numero. Kasalukuyang halaga ng pagkagulat. 9,915 paghahati 1,0000. Natitira. 85 puntos. Hindi masyadong madaragdagan ng ordinaryong pagwawalang bahala. Ngunit kung ang mga susunod na mangyayari ay sapat na. Dramatiko, paano kaya? Hindi ka nag-ingay. Hindi mo inilantad. Sumunod ka lang sa kasuotan. Papunta sa sentro. Mayroon kang tamang nerbiyos at takot sa iyong mukha. Buong husay sa pag-arte. Sa dilim, nakaupo si Sukinghan sa bakal na biga na 30 metro ang layo. Ang laylayan ng itim na tactical trench coat ay bahagyang umuugoy sa hangin. Siya ang tinagong tagamasid na ipinadala ng militar. Nakita niyang malinaw ang iyong paggamit ng patak ng tubig upang bulagin ang mata ng lobo kanina. Nakikita niya ang lahat. Nakaka-interes. Binigyan ni Sukinghan ng 2 salita ang kanyang pagtatasa sa kanyang isipan. Iyon lang. Mas binibigyan niya ng pansin ang kilos ni Lin Chanjiao. Pulbos na pang-akit ng hayop. Naamoy niya. Ang paglitaw ng iligal na bagay ng militar sa pagsusulit ng estudyante. Ang bagay na ito ay sapat na para magkaproblema ang pamilya Lin. Ngunit hindi niya agad pinigilan. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang gustong gawin ni Lin Chanjiao. At anong pipiliin mo sa ilalim ng desperasyon? Mag-collapse at humingi ng tulong. O, iba pa. Sentro. Ang espasyo sa kaibuturan ng gusali ay biglang lumaki. May malalalim na marka ng kuko sa lupa. Hindi iniwan ng lobo. Ang lapad ng marka ng kuko ay higit sa kalahating metro. Ang bakal na plato sa gilid ay napunit at nakabaluktot. Parang papel. Nagbago ang mga mukha ng mga tauhan. Senyor na Chanjiao, ang mga marka ng kuko na ito, hindi ba bababa sa nilikha ng pangalawang antas o mas mataas na kakaibang hayop, hindi ba? Sinulyapan ni Lin Chanjiao. Hindi nagbago ang ekspresyon. Ano ang kinatatakutan? Pinakamarami, ilang mga natirang ikalawang antas na mga basura. Kaya ko silang hawakan ng mag-isa. Habang sinasabi niya ito, ang tingin niya ay sinasadyang o hindi sinasadyang tumingin sa kwelyo ng iyong damit sa likuran. Kailangan ng 15 minuto para ganap na kumalat ang bisa ng pang-akit ng hayop. 7 minuto pa lang ang lumipas. Kapag ganap ng gumana ang pulbos, ang amoy mo ay magiging parang flare. Naakit sa lahat ng kakaibang hayop sa loob ng 3 milya. Kapag nangyari yon, sa gitna ng kaguluhan, ang pagbagsak ng isang F-class na mahina. Sino ang magmamalasakit? Nagbibilang ng oras si Lin Chanjiao sa kanyang isipan.
Palahamp na ang kanyang ngiti. Gayunpaman hindi niya alam. Ang pagkalkula sa iyong isipan ngayon ay mas tumpak kaysa sa kanya. 7 minuto na. Hindi dumating ang mga ikalawang antas na kakaibang hayop. Mayroon lamang 2 posibleng dahilan. Talagang walang ikalawang antas na kakaibang hayop sa lugar na ito. 2. Mayroong mas mataas na ranggo na nilalang sa lugar na ito. Ang mga ikalawang antas na kakaibang hayop ay hindi naglalakas loob na pumasok sa teritoryo nito. Sinulyapan mo ang kalahating metrong lapad na marka ng kuko sa lupa. At muling sinulyapan ang malalaking hindi regular na butas sa bubong sa itaas. Hindi ito sanhi ng natural na pagguho. Anong bagay ang bumagsak sa bubong mula sa labas? At pumasok sa espasyong ito. At nanatili dito. Ang iyong tibok ng puso ay nanatiling 62 beats kada minuto. Nagsimulang yumanig ang lupa. Napakaliit. Napakababa ng dalas. Tulad ng puso ng isang malaking bagay na tumitibok sa ilalim ng lupa. Hindi pa napapansin ng mga kasama. Nakikipagbiruan pa rin si Lin Tianjiao sa mga tao. Ngunit naramdaman mo, hindi ito nanggagaling sa malayo. Nasa ilalim lang ng iyong mga paa. Yumuko ka at tumingin sa puwang sa pagitan ng mga riles. Sa kadiliman, 2 madilim na pulang tuldok ang nagliliwanag. Tulad ng 2 baga na bakal. Iyon ay mga mata. Tumingala ka. At sinabi mo sa kalmadong tono, Lin Xiao, your beast-luring powder dosage seems a bit too much. Lin Tianjiao's expression drastically changed. The ground exploded. The steel floor cracked open from the center. Debris and railway fragments flew into the air. A gray behemoth, the size of a small truck, burst from the underground fissure. Iron-gray carapace covered its entire body. Second-order beast. Ironclad rhino. Following closely behind. The second, the third. In just 5 seconds, 12 ironclad rhinos charged out from underground, trampling the ground of the entire core area into ruins. They were all staring intently at you. To be precise, staring intently at the lingering scent of beast-luring powder on your collar. And my God! The followers, terrified, scrambled backward. Lin Tianjiao's face turned deathly pale in the firelight. He had expected to lure at most 3 to 5 second-order beasts to take care of you amidst the chaos. But 12 of them? This isn't taking care of you. This is a reckless attack. Everyone retreat. Lin Tianjiao roared. He slammed his staff fiercely onto the ground. A wall of fire rose, temporarily blocking the rhino herd's charge. Go quickly. He turned and ran. 4 followers closely trailed him. After running for more than 10 steps, Lin Tianjiao suddenly looked back and shouted at you. Hold on. I'll go get reinforcements. Good acting. But his steps did not slow down at all. You stood your ground, watching Lin Tianjiao and his group disappear into the factory corridor. Expressionless. The wall of fire was fading. At most 5 seconds, the wall of fire would extinguish. You didn't run. What you needed was shock value. Halaga ng pagkabigla. 9,915 paghahati 1,0000. Natitira. 85 puntos. Kailangan mo ng isang palabas na sapat na nakakagulat. Inilibot mo ang iyong mga mata sa bakal na sinag na 30 metro ang layo. Nandoon pa rin ang nakatagong hininga. At dahil sa pagdating ng mga rhino, ang dalas ng pagbabago ng hininga ay malinaw na bumilis. Nababahala ang kabilang panig. Nag-aalinlangan kung kikilos na ba. Sapat na. Pinagalaw mo ang iyong mga daliri. Mabilis mong sinuri ang paligid. Kinakalawang na riles. Gumuho na mga post ng suporta, kalahating gumuho na bubong. Ang ibabaw ng riles ay natatakpan ng lumang kalawang. Napakamababang friction coefficient. Ang mga post ng suporta ay nakakayanig dahil sa panginginig ng lupa dulot ng mga rhino. Ang butas sa bubong ay nasa bandang kaliwa sa itaas ng mga rhino. Maaaring bumagsak ang mga bato anumang oras. Grade. Pagsabog ng tubig. Na antas. Hanggang 200 na tubig ang kayang tipunin. Saklaw na 2 metro. 200 na tubig. 12 na bakal na rhino. Nang harapan. Hindi man lang Makati. Pero hindi mo naisipang humarap. Ang pader ng apoy ay namatay. 12 bakal na rhinoceros ang sabay na sumabog. Mga paa na bakal na tumatapak-tapak sa lupa. Dumadagundong patungo sa iyo. Binuksan mo ang iyong mga mata. Hindi ka umatras. Sa halip ay humakbang ka pa kanan. Eksaktong tumapak sa isang bumagsak na bakal na sinag. At saka ka tumakbo. Hindi pagtakas. Sa kahabaan ng bakal. Tumatakbo patungo sa bakal na riles sa gilid ng mga rhinoceros. Ang iyong ruta ay napakahirap. Bawat hakbang ay tumatapak sa gilid na blind spot ng paningin ng rhinoceros. 3 segundo. Nakapunta ka na sa riles na bakal. Sabay mong itinaas ang iyong mga kamay. Mga patak ng tubig ang lumabas mula sa mga dulo ng iyong 10 daliri.
Lahat ng reserba ng kapangyarihan ay ibinuhos sa sandaling ito. Hindi ito pagtalbog. Ito ay pagpahid. Ang mga patak ng tubig ay naging manipis na water film. Tumpak na bumabalot sa ibabaw ng tatlong seksyon ng riles na dadaanan ng mga rhino. Isang manipis na layer. Halos hindi makita. Ngunit sapat na. Ang unang bakal na sungay ng ironclad rhino ay tumapak sa riles na nababalutan ng water film. Ang dating kalawang at makinis na ibabaw ng riles sa ilalim ng water film. Ang friction coefficient ay bumaba sa halos zero. Ang 3 toneladang ironclad rhino ay nawalan ng kapit sa paggulong nito. Biglang lumihis ang katawan nito. Ang malaking inertiya ay nagtulak dito na parang isang nawawalang bala. Direktang bumangga sa halos bumagsak na support column sa tabi nito. Boom! Ang support column ay naputol sa ilalim. Ang steel beam na nakakabit sa tuktok ng column ay bumagsak din. Libu-libong toneladang bakal na debris ang bumagsak mula sa itaas. Direktang tumama sa pangalawa at pangatlong ironclad rhino na sumunod sa likuran. Chain reaction. Ang ika-4 na rhino ay tumapak sa pangalawang water film. Ang ika-5 at ika-6 ay nagbanggaan habang nagsisiksikan. Ang natitirang mga rhino ay naharang ng malalaking katawan ng kanilang mga kasama. Ang tunog ng pagbangga ng mga shell ay umalingaw sa pabrika. 5 segundo. Ang sabay-sabay na paggulong ng 12 second-order ironclad rhino. Nawasak sa loob ng 5 segundo ng 200 mililitro ng tubig. Sa steel beam sa dilim. Nakatayo na ng tuwid si Su Qinghan. Nanginginig ang mga daliri niya sa hawakan ng kutsilyo dahil sa sobrang lakas. Bahagyang nakabukas ang kanyang labi. Ang kanyang mga pupil ay lumiit hanggang sa sukdulan. Frank, splash ng tubig. Nagawa mo ito gamit ang Frank Water Splash. Hindi labanan. Ito ay battlefield control na antas ng pagwawalis. Ang emosyong umusbong sa sandaling iyon ay hindi bahagyang sorpresa, kundi malaking, hindi mapipigilang pagkabigla. Sa panel, ang mga numero ay mabilis na tumatalbog. Ding! Nakita ang matinding pagkabigla ng isang hindi kilalang tagamasid. Shock value positibo 80. Kasalukuyang naipon. 9,900 at 75 paghahati 1,0000. Natitira. 5 puntos. Kulang na lang 5 puntos. Pagkatapos ay narinig mo ang mga yapak. Si Lin Tianjiao ay bumalik na. Hindi dahil sa konsensya. Ito ay dahil ang daanan na iyon ay hinarang ng isa pang grupo ng mga wind wolf na nakaamoy ng beast luring powder. Naharap siya sa dalawang panig. Walang takasan. Kailangan niyang bumalik. Si Lin Tianjiao ay sumugod sa sentro. Ang tanawing nakita niya ay nagpalito sa kanyang utak. 12 bakal na rhino ang nakahandusay. Nagsama-sama na parang tumpok ng bakal. At ikaw ay nakatayo sa gitna na walang kahit anong sugat. Itinatapon ng isang kalawangin na barya sa hangin. Sinusalo ito. Ang tingin ay lumipat. Nagtagpo sa mata ni Lin Tianjiao. Young Master Lin, mumiti ka. Nasaan ang tulong? Nanginginig ang mga labi ni Lin Tianjiao. Ayaw iproseso ng kanyang utak ang impormasyong nasa harap niya. Paano mo nagawa? Bago pa man matapos ang salita, nyanig muli ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa pagkakataong ito, hindi ito nanggaling sa malayo. Ang pinagmulan ng pagyanig ay nasa ibaba mismo. Sa ilalim ng mga nagpatong-patong na labi ng 12 bakal na rhino. Sa mas malalim na lupa, isang nakakasakal na pulang enerhiya ang bumulwak mula sa siwang ng lupa. Ang huling buong piraso ng kisam sa ibabaw ay biniyak mula sa loob ng isang malaking pulang kamay. Ang mga piraso ay bumabagsak na parang malakas na ulan. Sa usok, isang malaking anino ang bumagsak mula sa sirang bahagi ng bubong. Tumama sa lupa. Nayanig ang lahat kaya dumulas ang kanilang mga paa. 5 metro ang taas. Ang buong katawan ay nababalutan ng magaspang na maitim na pulang balat. Ang mga mapulang mata ay walang pupil. Purong kasamaan lamang. Ikatlong antas na pinakamataas na pinunong kakaibang hayop. Mauhaw sa dugo na demonyong unggoy. Ang ganap na hari ng mga guho. Nahulog ang wand ni Lin Tianjiao mula sa kanyang kamay. Wala na siyang lakas upang yumuko at kunin ito. Yumuko ang demonyong unggoy. Ang mapulang mga mata ay sumuri sa buong paligid. Pagkatapos ay iniabot nito ang isang kamay. Hinawakan ang pinakamalapit na kasamahan. Walang oras para sumigaw. Nagsara ang mga daliri. Sumabog ang ginintuang liwanag na usok. Si Lin Tianjiao ay sa wakas nakabawi ng kanyang tinig. Iyon ay isang hindi mabuo na sigaw. Nakatayo ka sa layong 15 metro. Nakatingala sa 5 metrong taas na halimaw na ito. Tahimik na kumikislap ang mga numero sa panel. Kasalukuyang halaga ng pagkabigla. 9,900 at 75 paghahati 1,000. Natitira. 5 puntos. Ang tibok ng iyong puso ay nanatiling 62 beses bawat minuto. Umiikot ang barya sa pagitan ng mga daliri. Naglilipasan ang isang mabilis na kislap ng asul na liwanag.
Nakatuon na ang tingin ng demonyong unggoy sa'yo. Hindi nagbigay ng pagkakataon ang demonyong unggoy para may mag-react. Binuhat nito ang pangalawang kasamahan. Ibinagsak sa riles. 2 bakal na riles ang nabali. Naging malabo ang anyo nito. Ang 2 natitirang kasamahan ay tuluyang bumigay. Tumakbo palayo. Sumubok ng ulo ang demonyong unggoy. Pinili ang nasa kaliwa. Lumampas sa layong 15 metro. Bumagsak ang malaking palad. Gumuho ang lupa at nabuo ang isang 2 metrong lalim na hukay. Lumingon ito. Ang mga matang kulay pula ay nakatutok kay Lin Tianjiao. Huwag kang lumapit. Nanginginig ang mga ngipin ni Lin Tianjiao. Mas malakas pa ang pagyanig ng apoy sa dulo ng tungkod kaysa sa kanyang kamay. Alam niyang walang silbi ang pagtakbo. Ako ay Arang. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Lin. Sumigaw si Lin Tianjiao. Itinaas ang tungkod sa ibabaw ng ulo. Ang espiritual na enerhiya ng buong katawan ay walang habas na pumasok sa tungkod. Isang 2 metrong lapad na agos ng apoy. Direktang tumama sa dibdib ng demonyong unggoy. Sige na. Nawala ang usok at alikabok. Nakatayo pa rin ang demonyong unggoy. Ang mapulang balat sa dibdib nito ay hindi man lang nagbago ng kulay. Tumingin ito pababa sa dibdib nito. At tumingala ulit kay Lin Tianjiao. Tila sinasabi ng ekspresyon nito. Iyan lang ba? Biglang nanlaki ang mga mata ni Lin Tianjiao. Nagtaas ng paa ang demonyong unggoy. Bumaba ito ng isang hakbang. Nasira ang tungkod. Kasama ang kanang kamay ni Lin Tianjiao na nakahawak sa wan. Lumubog sa lupa. Ang aking kamay. Napahiyaw si Lin Tianjiao at bumagsak sa lupa. Nanginginig ang buong katawan. May mainit na likido na kumalat mula sa pantalon. May kakaibang mabahong amoy na kumalat sa hangin. Itinaas ng magic ape ang kabilang kamay nito. Itinapat ito sa ulo ni Lin Tianjiao. Sa eksaktong sandaling ito, isang malayelong asul na ilaw ang biglang bumulalas mula sa bakal na biga na nasa 30 metro ang layo. Tumalon si Sukinghan mula sa kanyang pinagtataguan. Kumalat ang itim na windbreaker sa air. Hawak ang tig-isang high-frequency vibrating blade sa bawat kamay. Pumuwesto ito ng buong lakas sa likod ng magic ape sa bahagi ng gulugod. Srank na superpower. Extreme Cold Rift Slash. Sa sandaling dumampi ang talim sa balat. Nagkaroon ng hamog sa likod ng magic ape. Tapos ay huminto ito. Naramdaman ni Sukinghan ang nakakatakot na puwersa ng pagtutol. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang buto sa pulso. Dumulas ang ginintuang enerhiya sa hawakan ng kutsilyo. Naiwan. Ang buong lakas ng 2 Srank high-frequency vibrating blade. Naiwan lang ng halos hindi makitang sugat ang likod ng level 3 Peak Lord. Lumingon ang magic ape. Iniwalis ang braso nito. Nag-crossover si Sukinghan ng 2 espada upang harangin. Isang malakas na dagundong. Tumilapon ang kanyang katawan. Bumagsak ng malakas ang likod niya sa mga labi ng pandayan na 30 metro ang layo. Nalukot ang bakal na dingding ng pandayan na bumuo ng hugis ng tao. Dumulas siya mula sa pagkalukot. Lumuhod siya. 2 talim ang nakatusok sa lupa na nagpapahirap na suportahan ang kanyang katawan. Gintong liwanag ang patuloy na lumalabas sa kanyang bibig. Srank na elite ng militar. Nasugatan ng malubha. Ang kawalan ng pag-asa ay bumuhos sa dibdib ng lahat na parang tunaw na bakal. Muling humarap ang demonyong unggoy sa target na una nitong tinukoy. Nakatayo ka pa rin sa 15 metro ang layo. Pareho ang posisyon mo tulad noong hindi pa lumalabas ang demonyong unggoy. Nakadunggo sa bakal na pader. Ang barya sa iyong kamay ay umiikot sa pagitan ng iyong mga daliri. 62 tibok ng puso. Tahimik na nakabukas ang mga numero sa panel. Kasalukuyang halaga ng pagkabigla. 9,900 at 75 paghahati 1,0000. Natitira. 5 puntos. Itinaas mo ang iyong ulo. Lumampas ang iyong tingin sa demonyong unggoy. Tinitingnan si Sukinghan na nakaluhod sa malayo. Sa kanyang mga matang malayelo na bughaw. May damdaming pamilyar sa'yo. Hindi takot, hindi pagtanggap. Ang purong kawalan ng pag-asa na kahit anong gawin ay hindi mababago ang anumang bagay. Takbo. Bumigkas si Sukinghan ng isang salita. Kasing hina ng halos hindi marinig ang boses niya. Ang demonyong unggoy ay humakbang na patungo sa iyo. Iniipon mo ang mga barya. Pinapagpag mo ang alikabok sa iyong uniforme ng paaralan. Huwag kang magmadali. Hindi malakas ang boses mo. Ngunit napakalinaw nitong tumagos sa lahat ng natitirang ingay at daing. Pagkatapos ay humakbang ka palabas sa harang ng bakal na pader. Patungo sa demonyong unggoy. Biglang lumaki ang mga mata ni Sukinghan. Isang Frank. Sa harap ng isang pinuno ng 3 yugto na nasa rurok. Aktibong sumalubong. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pagsasanay. Lahat ng kanyang karaniwang kaalaman, lahat ng kanyang karanasan sa labanan. Hindi may paliwanag ang larawang nasa harap niya. Ang puso ay huminto sa pagtibok sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay malakas na tumibok.
Sa panel, ang huling numero ay gumalaw. Ding! Natukoy ang matinding kawalan ng pag-asa ni Suking Han. Shock value positibo 5-0. Kasalukuyang naipon. 1-0-0-4-5 paghahati 1-0-0-0-0. Natugunan ang kondisyon ng pag-activate. Lahat ng bagay na pag-angat na sistema. Opisyal na na-activate. Ang maputlang asul na panel ay sumabog na may ginintuang liwanag sa iyong paningin. Sa sandaling sumabog ang ginintuang liwanag mula sa panel. Ang iyong paningin ay lubusang nilamon. Lahat ng bagay na pag-angat na sistema. Opisyal na na-activate. Kasalukuyang kakayahan ng host. Frank splash ng tubig. Bilang ng mga pag-angat na magagawa. 1 beses. Gusto mo bang gumamit ng 1,000 shock value? Para sa Frank na kakayahan. Splash ng tubig. Isagawa ang pagpapataas. Hindi ka nag-atubili. Pagpapataas. Sa sandaling bumagsak ang iyong isip. Ang kulay abo na teksto na F-class water splash sa panel ay nagsimulang yumugyog ng husto. Lumipas ang lumang teksto. Binubuo muli ang bagong teksto. Matagumpay na pag-angat. Binabati ka ng host sa pagkakaroon ng natatanging SES rank na kakayahan. Galit ng Diyos ng dagat. Paglalarawan ng kakayahan. Pinamumunuan ang pinagmulan ng lahat ng tubig. Hawak ang kapangyarihan ng Diyos ng dagat. Ang tubig ang unang elemento ng langit at lupa. Maaaring sumalakay, dumepensa, o baguhin ang lahat. Walang limitasyon sa abot. Walang limitasyon sa lakas. Kasalukuyang balanse ng halaga ng pagkabigla. 9,045 puntos. Nawala ang ginintuang liwanag. Nakita mong muli ang totoong mundo. Mas mababa sa kalahating segundo ang lumipas. Hihakbang na ang demonyong unggoy sa iyo sa pangalawang pagkakataon. Lumagapak ang malaking paa nito sa bakal na riles. Dinurog ang 2 bakal na riles. Lumubog na ang malaking kamay nito. Ang lilim na iyon ay ganap na bumalot sa iyong katawan. Hindi ka tumakbo. Tuminala ka. Malinaw na nakita ng demonyong unggoy ang pagbabago sa iyong mga mata. Ang dating madilim na kulay ng mata, nagsimulang lumalaganap mula sa gitna. Sa isang malalim na kulay asul. Kulay ng dagat. Ikaw ay nagsalita. Hindi malakas ang boses. Pareho ang tono sa dati kapag nagbibiruan. Tubig. Hindi ganyan ang paggamit. Nag-snap ka ng daliri. Nagbanggaan ang hintuturo at gitnang daliri ng kanang kamay. Nagmula ang isang hindi gaanong mahalagang sipol. At biglang natahimik ang buong mundo. Tahimik sa literal na kahulugan. Lahat ng tunog sa loob ng 100 metro ay nawala sa parehong sandali. Pinalitan ang tunog. Ay singaw ng tubig. Bawat patak ng tubig na natitira sa guho ng paggawaan ng bakal. Sa butas ng kalawang, sa bitak ng lupa, sa hangin. Lahat ng molekula ng tubig ay tumanggap ng utos sa isang iglap. Gumalaw sila. Nagsama-sama mula sa lahat ng direksyon. Ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa ay nagsimulang magkalat ng mga bilog na asul na guhit palabas. Parang alon ng tubig. Parang isang sinaunang sagradong figura ng totem. Ang malaking kamay ng demonyong unggoy ay 2 metro pa ang layo sa iyong ulo. Ito ay bumagsak. Buong lakas. Sa sandaling bumagsak ang hangin mula sa palad. Isang haligi ng tubig na asul na liwanag na may diametrong 10 metro ang bumulwak mula sa mga asul na guhit sa ilalim ng iyong mga paa patungo sa langit. Walang babala. Walang pag-ipon. Sa loob ng haligi ng liwanag ay tubig na umiikot ng mabilis. Ang bawat kubiko sentimetro ng molekula ng tubig ay umiikot sa bilis na higit sa tunog. Ang sentripugal na puwersa na nabuo ay agad na bumubuwag sa anumang bagay na nadikit dito. Ang malaking kamay ng demonyong unggoy ay bumangga sa haligi ng tubig. Tumigil ito. Hindi dahan-dahang pagbagal na pagtigil. Ito ay isang biglaang pagtigil mula sa buong bilis patungong 0 na bilis. Ang mabilis na daloy ng tubig ay lumikha ng isang mababaw na hiwa sa palad ng demonyong unggoy. Umalis ang likidong ginto. Sa pulang-pulang mata ng demonyong unggoy, lumitaw ang pagkalito sa unang pagkakataon. Ang mumunting tao na ito na hindi gaanong malaki kaysa sa isang langgam. Gamit ang tubig, gumawa ng sugat sa palad nito. Iwinagayway ng demonyong unggoy ang kamay nito upang itaboy ang haligi ng tubig, o sinubukang itaboy. Makalipas ang ilang bahagi ng 1 segundo matapos itaboy, muling nagkabuo ang haligi ng tubig. Ang likido ay walang tiyak na hugis. Walang kabuluhan ang pagkalas nito. Muli itong bubuo kaagad. Tapos ka na. Ang iyong boses ay lumabas mula sa sentro ng haligi ng tubig, na may patag na tono na nakakainis. Ako naman. Itinaas mo ang iyong kanang kamay. Bahagyang binuksan ang iyong 5 daliri. Nagbago ang kulay ng kalangitan sa labas ng butas sa bubong. Ang kulay abo na langit ay nilamon sa loob ng 3 segundo ng isang patong ng madilim na asul na mga ulap ng bagyo. Bumilis ang pag-ikot ng mga ulap. Bumuo sila ng isang malaking buhawi. Dumadaloy mula sa butas sa bubong. Hindi na kulay abo na liwanag ng langit. Tubig ito. Malalaking alon na bumubulusok mula sa langit.
Naghati at muling nagkabuo sa kalagitnaan ng hangin. Naging isang higanteng kamay. Isang kamay na gawa sa tubig. Dumating ito mula sa itaas. Tumpak, hindi mapipigilan. Hinawakan ang leeg ng uhaw sa dugo na halimaw na unggoy. Ang unggoy na 5 metro ang taas ay nahawakan sa lugar ng higanteng kamay na gawa sa tubig. Ito ay nagpupumiglas. Ang mga braso ay marahas na pinuputol ang kamay na gawa sa tubig. Bawat pagpunit ay nagbubukas ng puwang. Ngunit ang puwang ay napunan ng bagong daloy ng tubig sa 1 segundo lamang. Ang tubig ay walang kahinaan. Dahil ang tubig ay walang anyo. Hindi mo kayang durugin ang tubig. Pinagmamasdan ng iyong asul na mata ang nakagapos na demonyong unggoy. Ang mga numero sa panel ay nagwawala na. Ding! Natukoy ang sukdulang pagkabigla ni Suking-han. Shock value positibo 200. Ding! Natukoy ang matinding takot at pagkasira ng pag-isip ni Lin Tianjiao. Shock value positibo 150. Ding! Natukoy ang pagkasira ng isip ng hindi kilalang kasama. Shock value positibo 80. Ding! Ampersand natukoy ang sama-samang pagkabigla ng maraming tagamasid sa likod ng mga kagamitan sa malayo ang pagmamasid. Shock value positibo 500. Kasalukuyang balance ng shock value. 9,975 puntos. Patuloy na tumatalon ang mga numero. Nakatingin ka sa demonyong unggoy. Hintayin mong mapagod ito sa pagpupumiglas. Humihina ang lakas ng pagpupumiglas ng demonyong unggoy. Hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil patuloy na tumataas ang lakas ng pagkakahawak ng higanteng palad ng tubig. Ngunit hindi pa ito nawawala ng buhay. Ang lakas ng buhay ng isang pinuno sa tuktok ng 3 baitang. Mas matatag kaysa sa anumang bagay na iyong nakalaban dati. Dahan-dahan lang. Sabi mo sa sarili mo. Ang tono ay parang naghihintay na kumulo ang isang takure ng tubig. Hindi sumuko sa pagpupumiglas ang demonyong unggoy. Binuksan nito ang malaking bibig. Nagbuga ng pulang enerhiya. Bugso ng masamang enerhiya. Ang enerhiya ay direktang tumama sa higanteng kamay ng tubig. Isang butas na may diameter na 3 metro ang nabutas sa tubig. Ngunit ang butas ay tumagal ng wala pang 2 segundo. Ang mga nakapaligid na agos ng tubig ay mabilis na pumuno muli. Tinaas mo ang iyong ulo. Napansin mo ang isang detalye. Kasabay ng pagbuga ng shockwave ng masamang enerhiya ng magic ape. Ang madilim na pulang balat sa leeg nito ay naging maputlang pula mula sa madilim na pula. Gumagamit ito ng pinagmulan nito upang lumaban. Sapat na. Bumalik ang iyong kaswal na ekspresyon. Walang silbi ang pagpapaliban. Bawat segundo na lumilipas, mas lumalala ang pinsala ni Suking-han. Pagbabago. 2 salita lamang. Ang higanting palad ng tubig ay sumunod sa utos na ito. Hindi paghigpit. Hindi pagpiga. Bagkus paghahati. Sa 1 segundo, ang higanting palad ay nahati sa libu-libong maliliit na agos ng tubig. Ang bawat isa ay kasing kapal lamang ng daliri. Ngunit ang bilis ng pag-ikot ay napakabilis na hindi masusundan ng mata. High-pressure water jet. 1,000 high-pressure water streams ang sabay-sabay na sumira. Walang patay na anggulo. Ang madilim na pulang balat ng demon ape. Ang balat na kahit ang S-Class Extreme Cold Rending Slash ni Suking-han ay nag-iwan lamang ng sariling marka, ang Class A defense nito. Nang unang umikot ang water stream, naputol ito ng 3 mm. Pangalawang ikot, 7 mm. Pangatlong ikot, napasok ang laman ng kalamnan. Ang demon ape ay sumigaw ng tunay na sigaw ng pagdurusa. Nagpupumiglas ito ng buong lakas. Ngunit ang water stream ay hindi solido. Hindi nito masisira ang anumang bagay sa pamamagitan ng pagsuntok. Ang kamao ay dumaan sa water stream. Ang water stream ay naghiwalay sa sandaling dumaan ang kamao. Pagkatapos dumaan, agad itong nagsara muli. Patuloy na pagputol. 3 segundo. Ang kanang braso ng demon ape ay nahulog mula sa balikat. Hindi ito naputol. Ito ay sabay-sabay na pinutol ng 1,000 water streams. Mas tumpak pa kaysa sa surgical operation. Nagbago ang tono ng sigaw ng demon ape. Ang natira ay takot sa kamatayan. 5 segundo. Ang water stream ay natapos ang huling ikot ng pag-atake. Binitawan mo ang iyong kanang kamay. Sa sandaling nagsara ang iyong 5 daliri. Sabay-sabay na umurong ang lahat ng water streams. At pagkatapos ay sumabog. Usok ng ginintuang liwanag na nagkalat sa langit. Isang 3-tier peak lord level bloodthirsty demon ape. Nahati sa hindi mabilang na tuldok ng liwanag. Ang ginintuang ulan ng liwanag ay otomatikong lumihis sa layong 10 sentimetro mula sa iyong katawan. Lumiko palayo sa iyo. At bumagsak sa lupa sa iyong likuran. Ang iyong puting uniforme sa paaralan ay nakakasilaw sa kalinisan. Katahimikan sa core area. Tunay na katahimikan. Isang madilim na pulang kristal na kasing laki ng kamao ang nahulog mula sa himpapawid. Tumalbog ito ng 2 beses sa lupa sa harap mo. Tumumba sa paanan mo. Core ng Lord. Lumuhod ka. Pinulot mo ang core.
Isinuksok mo ito sa iyong bulsa, kasama ang kinakalawang na barya. Pagkatapos ay tumayo ka. Lumingon ka kay Lin Tianjiao. Siya ay nakaupo sa lupa. Ang mga fragment ng staff ay nakatusok pa rin sa kalamnan ng kanyang kanang kamay. Napakalaki ng kanyang mga mata. Ang mga pupil niya ay lumiit na parang buti ng karayom. Lumapit ka. Walang alikabok sa iyong uniforme ng paaralan. Walang pawis sa iyong mukha. Lumuhod ka. Kapantay mo si Lin Tianjiao. Lin Xiao. Mas tumitibok ang ngipin ni Lin Tianjiao. Gumagalaw ang kanyang bibig. Ngunit lahat ng lumalabas ay mga walang saysay na isang pantig. Ano? Ito. Ang beast attracting powder ay maganda. Kaswalang iyong tono. Sa susunod, tandaan na maghanda ng sarili mong antidote. Paano kung hindi ka makatakas? Sa wakas ay nakabuo si Lin Tianjiao ng isang kumpletong pangungusap. Hallucination. Ang kanyang boses ay matinis at manipis. Ito ay ganap na hallucination. Ikaw ay Frank. Paano mo, isang Frank na splash ng tubig, ito magagawa? Itinaas niya ang kanyang hindi nasaktang kaliwang kamay. At malakas na sinampal ang sariling mukha. Ang malinaw na tunog ay umalingaw sa bukas na espasyo. Hindi ito panaginip. Isa pang sampal. Impossible. Ano ang sinabi ng impormasyon ng pamilyang Lin? Mahinang Frank. Tinitigan mo siya ng 2 segundo. Tumayo. Huwag mo nang bugbugin. Mamamaga ang mukha mo. Matapos sabihin ito, hindi mo na tiningnan si Lin Tianjiao. Bumaling ka at lumakad patungo kay Su Qinghan. Ang halaga ng pagkagulat sa panel ay patuloy na tumatalon. Ding! Na-detect ang kumpletong pagbagsak ng sistema ng pag-iisip ni Lin Tianjiao. Halaga ng pagkagulat positibo 3-0. Nananatili pa rin si Su Qinghan sa posisyong nakaluhod sa isang tuhod. 2 sandata na nakakayanig ang nakasaksak sa lupa. Ito na lang ang kanyang tanging suporta. Maikli at mababaw ang kanyang paghinga. Ngunit nagniningning ang kanyang mga mata. Tinititigan ng mga matang kulay asul na yelo ang paglapit mo. Maraming bagay ang nagugulo sa loob nito. Pagkabigla, pagkalito, pagsusuri, ang iyong kakayahan. Hindi class. Nagbukas siya ng bibig. Malalim ang boses niya. Ngunit malinaw ang kanyang salita. Huminto ka 3 hakbang ang layo sa harap niya. 10 minuto ang nakakaraan ay. Naglakbay ng ilang sandali si Su Qinghan. Mayroon siyang 100 katanungan na gustong itanong. Ngunit sinabi sa kanya ng pagsasanay. Hindi pa ito ang tamang panahon para sa pagtatanong. Gaano katagal mo pa kayang mapanatili ang kakayahang iyan? Ito ang pinakamahalagang tanong niya. Ang reserbang kakayahan sa loob ng iyong katawan ay halos natupok ng 3 bahagi sa nakaraang laban. Sapat na. 2 salita. Tumango si Su Qinghan. Pagkatapos ay gumawa ng isang desisyon. Kinuha niya ang isang compressed communicator mula sa loob ng kanyang coat pocket. Pinindot niya ang pulang buton. Emergency channel ng militar. Dito si Su Qinghan. Numero negatibo 017. Bumalik ang kanyang boses na kasing tapang ng isang sundalo. Nangyari ang isang biglaang insidente na S-class o higit pa sa assessment area ng abandonadong bakal na pabrika sa silangang bahagi ng Jiangsu. Ang bloodthirsty demon ape na nasa Srang Peak ay natalo na. Ako ay nasugatan. May mga nasawi at nasugatang estudyante sa lugar. Humihingi ng agarang tulong. Nagkaroon ng 3 segundong katahimikan mula sa kabilang linya ng komunikasyon. Pagkatapos ay isang tinig ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang dumating na nakikiusap. Ang S-Rank Peak ay natalo. Su Qinghan, kumpirmahin mo. Ikaw ang nakatalo nito. Tumingin si Su Qinghan sa'yo. Nakaluhod ka sa lupa. Kinuha mo mula sa iyong bulsa ang kinakalawang na barya. Pinaglalaruan mo ito sa pagpapabalik-balik. Malinis ang sentro pagkatapos ng pagkalat ng ginto. At ikaw ay nakaluhod sa gitna ng lahat ng ito. Malinis. Walang emosyon. Hindi ako. Sabi ni Su Qinghan. Sino kung gayon? Ang nanalo ay isang estudyanteng lumahok sa practical assessment. Pinutol siya ni Su Qinghan. Ang kanyang tinig ay mahinahon. Nagising ang abilidad at nirehistro ang antas. Frank. Natahimik ang kabilang dulo ng komunikasyon sa loob ng 5 segundo. Pagkatapos, isang malinaw na tunog ng pagkasira ang narinig. Nabagsak ang tasa ng TSA. East Sub-Branch ng Jiangsu Military Region. Underground 3-level monitoring center. Ang pader ay may 24 na high-definition screen. Ang screen 7 ay tumutugma sa abandoned steel plant area. Sa ngayon, may 11 tao na nakapalibot sa harap ng screen na yon. Kabilang ang pinakamataas na commander ng sub-branch, Major General Zhu Dingshan. Ang matanda ay 62 taong gulang. Payat ang katawan. Nakasuot ng ordinaryong kulay abo na damit na walang marka ng ranggo. Nakahawak ng tasa ng tsaa sa kaliwang kamay. Hawak pa niya ito kalahating minuto ang nakalipas. Mga piraso ng sirang porselana ay nakakalat sa sahig. Lahat ng mata ay nakatutok sa screen 7.
Ang playback ng imahe sa screen ay nakuha na. Simula sa sandaling lumitaw ang ape, hanggang sa biglang lumitaw ang higanteng palad ng tubig, at ang atake ng tubig, na may kumikinang na ginto na nagkalat. Bawat frame ay pinaulit-ulit na pinabagal ng 3 beses. Ang energy detection data bar sa kanang bahagi ng imahe ay naging pula ng mga exclamation point noong natalo ang ape. Sumobra ang peak. Medyo malayo ang tunog ng boses ni Zhao Ming, ang pinuno ng technical group. Ang aming ginamit ay negatibo 7 energy detector. Ang maximum range ay tumutugma sa SS rank. Hindi ito tumakbo ng husto ngayon. Nag-overflow na talaga. Ang peak ay lumampas sa maximum range ng SS rank. Kahit papaano ay 40%. Walang nagsasalita sa monitoring center. Nakatingin si Zudingshan sa binatilyong nakauniporme ng paaralan sa screen. Ang playback ay huminto sa sandaling natapos ang laban. Nakaupo ka sa gitna ng lugar na puno ng gintong liwanag. Naghahagis ng barya. Walang kahit isang alikabok sa uniporme ng paaralan. Kunin ang kanyang file. Nakapagsalita si Zudingshan. Pagkalipas ng 30 segundo, ang iyong school record ay ipapalabas sa main screen. Pangalan: Xiao Ledo. Edad: 17 taong gulang. Antas ng paggising: kakayahan. Saglit na pagwisik ng tubig. Tandaan: wala. Masyadong malinis. F-class na pagwisik ng tubig. Inalis ni Zudingshan ang tingin sa record. Tumingin muli sa video playback. Sa screen, ang higanting palad ng tubig ay bumagsak mula sa langit. Ang eksenang iyon, sa totoo lang, may kagandahan ito ng isang klasikong mural. Higit pa sa S-class, pinatunayan muli ni Zhao Ming ang kanyang datos. General Zhou, sa aking pagkakaalam, mayroon lamang 3 nakarehistrong S-class awakened individuals sa buong Huaxia Federation sa kasalukuyan. Higit pa sa S-class, mayroong termino sa theoretical literature na tinatawag na mythical class. Ngunit ang konseptong iyon ay nanatili lamang sa mga papel sa loob ng 20 taon. Ngayon, ito ay totoo na. Sabi ni Zudingshan. Yumuko siya at pinulot ang isang piraso ng basag na tasa mula sa lupa. Zhao Ming, itataas ang antas ng pag-encrypt ng video na ito sa pinakamataas. Lahat ng naririto, mula sa sandaling ito, ang lahat ng nakikita niyo ngayon ay klasipikadong top secret ng militar. Kung ibubunyag sa sinumang hindi otorisado, parurusahan sa ilalim ng batas militar. Opo, sumagot ang 10 tao ng sabay-sabay. Tumayo si Zudingshan. Communication Group, ikokonekta ang channel ni Sukinghan. Sukinghan, Zudingshan, General Zhou, nasaan ang estudyante ngayon? Sa tabi ko. Sandaling paghinto. Inaayos niya ang armored rhino. Napatitig si Zudingshan. Inaayos. Ang armored rhinos na yon ay nabaligtad ng kanyang water film kanina. Nagkapatong-patong. Ilang piraso ang nasa ilalim at hindi makagalaw. Siya ay tumutulong na baligtarin sila. May kakaibang bagay sa tono ni Sukinghan. Hindi pangungutya. Mas malapit sa kawalan ng kakayahang maintindihan na kabalintunaan. Hindi na nagtanong si Zudingshan tungkol sa pagbaligtad ng armored rhino. Sukinghan, kumusta ang iyong sugat? 3 tadyang ay malubhang nasira. May contusion sa kaliwang baga. Makakatagal. Nakaalis na ang suporta at medikal. Darating sa 6 na minuto. Makinig ka ng mabuti. Nag-isip si Zudingshan ng 2 segundo sa kanyang pagpili ng salita. Bago dumating ang suporta. Huwag kang gagawa ng anumang banta o salita sa mag-aaral na yon. Huwag mag-interoga. Huwag limitahan ang kanyang kalayaan sa pagkilos. Naiintindihan. Isa pa. Ang paggamit ni Lin Chanjiao ng Beast Attraction Powder sa pagtatasa. Nakita mo. Buong proseso. CJ. Pangangalaga ng ebidensya. Tapos na ang komunikasyon. Nakalahad si Zudingshan sa gitna ng control center. Nakatingin sa naka-freeze na imahe sa screen 7. Tanong ng katabi niyang staff officer. General Zhou, ang mag-aaral na ito, paano itong haharapin? Paghahanda. Ang salitang ito ay nagpadukot sa kilay ni Zudingshan. Paghahanda para saan? Tinugunan niya ito ng tanong. Isang batang 17 taong gulang. Itinulak bilang pain sa bait class. Pinahiran ng kanyang kaklase ng Beast Attraction Powder ang kanyang damit para gamitin ang pagkakataon para siya ay maayos. Sa ganitong sitwasyon sumabog ang nakatagong supernatural na lakas. Sinasabi mo sa akin ang safety risk rating. Tumahimik ang staff officer. Lumapit si Zudingshan sa communication desk. Personal niyang kinuha ang mikropono. Ikonekta ang Jiangsu Awakener Administration. Pagkatapos ay ang Federal Military Department. Sa wakas, ikonekta sa akin ang direktor ng 3rd Awakener Academy. Tumigil siya sandali. Ang direktor na nagtalaga ng mga estudyante sa bait class. Ang tono ay napakaluman. Ngunit ang temperatura sa monitoring center ay bumaba pa ng 2 degree.
Core area ng abandoned steel plant. Talagang tinutulungan mong tumayo ang Iron Armored Rhinos. 12 second order Iron Armored Rhinos ang tila napakabait sa harap mo na inakala ni Sukinghan na siya ay nagkakaroon ng guni-guni. Gumamit ka ng agos ng tubig upang suportahan ang baywang ng pinakamataas na rhinoceros. Dahan-dahan itong pinaikot. Upang ang apat na paa nito ay nakalapat sa lupa. Paglapag ng rhinoceros, inalog nito ang katawan nito. Yumuko ito at kinuskos ang iyong kamay. Huwag kang kumuskos. Mas marami ang laway mo kaysa sa aking water splash. Muling kumuskos ang rhinoceros. Itinulak mo ang ulo ng rhinoceros. Tumigil ng ilang segundo ang hangin sa core area. Muling humangin. Itinulak ang mga natitirang energy fluctuations sa lahat ng direksyon. Pinaglaruan mo ang Lord Crystal Core sa iyong palad ng 2 beses. Ibinulsa mo ito. Tiningnan mo ang buong abandonadong lungsod. 3 bangkay ng mga alalay ang nakakalat sa iba't ibang lugar. Malalamig na sila. Ang nabuhay ay si Chen Liang. Nakayuko sa likod ng pugon. Nanginginig na parang nakuryente. Pagkatapos ay si Lin Chanjiao. Nakasandal siya sa isang putol na haligi. Ang kanyang kaisipan ay nawasak ng 70 hanggang 80%. Pero buhay pa siya. Naglakad ka palapit. Hindi mabilis ang iyong mga hakbang. Ang mga mumo ng bato ay naggangalit sa ilalim ng iyong sapatos, lumilikha ng maliliit na tunog. Sa malawak na pabrika, ang bawat tunog ay umaalingaw-ngaw ng malayo. 2 metro, 1 metro at kalahati. Lumuhod ka. Sa ganitong distansya. Ang amoy ng gintong likido, kakaibang amoy, ihi, at pawis ay umabot sa iyong ulo. Hindi ka sumimangot. Young Master Lin. Nagsimulang magpagalitan ang mga ngipin ni Lin Tianjiao. Tinatanong ko. Sagot mo. Napaka-flat ng tono mo, walang anumang gusot. Kapag nasagot mo na, tapos na ang usapang ito. Ang mga salitang tapos na ang usapan ay tumama sa iyong nagkakagulong utak. Nakuha ito ng instinto sa pagliligtas ng sarili. CJ. Magtanong ka. Tanungin mo ang lahat. Pampahikayat ng halimaw. Sino ang nag-isip nito? Ikalawang tiyo. Hindi nag-atubiling si Lin Tianjiao kahit 1 segundo. Si Lin Ting'an ng ikalawang sangay ng pamilyang Lin. Siya ang nagsabi sa akin na gamitin ang pagtatasa para alisin ka. Dahilan ng pag-alis. Ang iyong barya. Dumaan ang tingin ni Lin Tianjiao sa bulsa ng iyong pantalon. At mabilis ding binalik. Parang nasunog. Sabi ng ikalawang tiyo, ang barya ay naglalaman ng energy waveform na hindi niya nakita. Halaga. Higit pa sa kabuwang produksyon ng isang A-level secret realm. Pinagkiskis mo ang iyong kanang kamay sa kinakalawang na ibabaw ng barya sa iyong bulsa. A-level secret realm. Ang panimulang presyo ay 15 bilyon. Hindi nakapagtataka na hindi siya mapakali. Sino pa ang nakakaalam nito? Tanging ang ikalawang tiyo at ako. Sabi niya hindi ito dapat malaman ng pinuno ng pamilya. Lalo na ng matandang pinuno. Pagnanakaw. Naitanong ko na ang lahat. Tinitigan ni Lin Tianjiao ang iyong ekspresyon. Pinilit niyang hanapin ang sagot na okay lang na mabuhay ka ni. Nahanap niya ito. O sa tingin niya ay nahanap niya ito. Bahagya mong igalaw ang iyong labi. Ang arko na iyon ay mukhang napakaamo. Li Jie. Isiniwalat ko na ang lahat. Inabot ni Lin Tianjiao ang kanyang vocal cords hanggang sa limitasyon. Patawarin mo ako. Tutulungan kita laban sa ikalawang tiyo. Makakakuha rin ako ng mga mapagkukunan ng pamilyang Lin para sa'yo. Dinampot mo ang iyong kanang kamay. Walang tubig na namuo sa kamay na yon. Binuksan ang 5 daliri. Dahan-dahang inilapag sa tuktok ng kanyang ulo. Mahina lang ang pagtulak. Naiintindihan ko lahat ng sinabi mo. Mas mahina pa sa palad ang tunog. Talagang kapaki-pakinabang. Salamat. Nalito si Lin Tianjiao sa sinabi mong salamat ti. Pero hindi na niya nasabi ang susunod niyang sasabihin. Dumalapit ang dulo ng hintuturo mo sa balat sa likod ng tainga ni Lin Tianjiao. Isa sa pinakamahinang bahagi ng ulo. Nagpatulo ng isang sinulid na tubig. 0.08 mm ang diametro. Mas manipis pa sa pinakamanipis na hibla ng buhok ng tao. Pumasok ang sinulid ng tubig sa core. Malubhang nasugatan ang pinakaimportanteng bahagi nito. Namanhid ang mga pupil ni Lin Tianjiao sa huling malabong pokus. Nakahinto ang bibig sa kalahating bukas na arko. Hindi bumagsak ang katawan. Nakatayo ito dahil sa mga poste at rails. Walang pinagkaiba ang posisyon nito sa patay sa kung paano ito nabubuhay. Wala pang kalahating segundo ang buong proseso. Bumawi ka ng kamay. Tinapik ang hinlalaki. Tumulo ang patak ng tubig sa dulo ng daliri sa pagitan ng mga bato. Pagkatapos ay ang paglilinis. Yumuko ka. Pulot mo mula sa lupa ang piraso ng pulang enerhiya na kasing laki ng buko. Isiniksik mo ito sa sugat sa ibabaw ng kanang sentido ni Lin Tianjiao. Ang sugat na iyon ay nagmula sa mga namumuong bato na tumalsik noong biglang lumabas ang halimaw na unggoy. Matapos maipasok ang piraso ng enerhiya.
Nakatagilid ito sa 20 degree, mas mataas sa labas at mas mababa sa loob. Lubos na tumutugma sa trajectory ng mga high-speed fragment na tumama mula sa blast wave ng pagsabog. Malinaw ang sanhi ng pagkamatay. Makatuwiran ang trajectory. Sapat ang pisikal na ebidensya. Kwalipikado. Lumapit ka sa likod ng pugon. Pinagulong ni Chen Liang ang sarili na parang bola. Nakayuko at nakahawak sa ulo. Nanginginig ang bawat kalamnan. Hoy! Tumalon si Chen Liang. Lumitaw ang isang matang namumula sa pagitan ng mga braso. Hindi kita gagalawin. Lumuhod ka. Kapag dumating ang militar at nagtanong. Sabihin mo lang ang totoo. Nagkaroon ng engkwentro sa level 3 na kakaibang hayop sa assessment. Si Officer Sukinghan at kayo ay nagtulungan para pigilan ito sandali. Nagtago lang ako sa sulok at wala akong ginawa. Sinuri ni Chen Liang ang bawat salita sa kanyang isipan. Tungkol kay Lin Tianjiao. Ngumisi ka. At tumuro sa direksyon ng railes ng tren. Tinamaan siya sa ulo ng mga enerhiyang fragment ng Demon Ape noong labanan. Nakita mo mismo. 3 segundo kang tinitigan ni Chen Liang. Tapos tumango. Ang bilis ng pagtango ay muntik nang maging sanhi ng problema sa kanyang cervical spine. Huwag mong oan. Tumayo ka. Sa kalagayan mo ngayon, normal lang na nauutal ka kapag nagsasalita. Kapag nagpanggap ka pa, mas lalong mabubuking. Bumagal ang pagtango ni Chen Liang. Ding! Na-detect ang matinding takot at pagpapasakop ni Chen Liang. Shock value positibo 35. Kahit maliit, malaki pa rin. Lumingon ka. At sumilip sa direksyon ni Sukinghan. Sumandal siya sa mga labi ng pugon. Tinanggal ang kanyang windbreaker at ginamit itong unan. Lumapit ka. At mula sa mga nagibang kagamitan sa gilid, kumuha ka ng isang medyo malinis na bakal na plaka. Gumawa ka ng isang simpleng plataporma. Pagkatapos, nagpabuo ka ng tubig mula sa hangin. Malinis na tubig na walang anumang dumi. Inabot mo ang iyong mga palad na may tubig kay Sukinghan. Uminom ka. Tinitigan ni Sukinghan ang bola ng tubig na nakalutang sa iyong palad. Nag-atubili siya saglit. Yumuko at uminom ng isang lagok. Nang pumasok ang tubig sa kanyang lalamunan, isang malamig na pakiramdam ang kumalat mula sa kanyang esophagus hanggang sa kanyang baga. Ang sakit mula sa kanyang nasirang mga tadyang ay nabawasan ng mga 30%. Bahagyang itinaas ni Sukinghan ang kanyang tingin. May gamot ba ang tubig? Hindi ako sigurado. Magsabi ka ng totoo. Bagong nakuha kong kakaibang kakayahan. Hindi ko pa natatapos basahin ang manual. 3 segundo kang tinitigan ni Sukinghan sa mukha. Ang mukhang ito ay bata pa. 17 taong gulang na mga balangkas. Ang mga linya ng mukha ay hindi pa lubos na nawawala ang pagiging bata. Kasing linis ng iyong puting uniforme na hindi nadumihan, nakakabigla. Ang pangalan mo ay Xiao Ledo. Sabi ni Sukinghan. Hindi ito tanong. Kanina, ginamit mo ang splash ng tubig laban sa mga mata ng lobo. Sinadya mo ba para makita ko? Hindi mo itinanggi. Bakit? Kailangang may magulat. Ang sagot na ito ay masyadong maikli. Ngunit napakaraming impormasyon ang nagpagimbal kay Sukinghan ng ilang segundo. May tunog ng propeller mula sa malayo. 6 na military transport helicopter ang pumasok sa mababang altitude mula sa hilagang silangan. Ang sinag ng searchlight ay tumama sa mga durog na pader ng abandonadong bakal na pabrika. Nagbukas ang pinto ng kabin. Mga miyembro ng Special Forces na nakasuot ng itim na tactical gear ang bumaba gamit ang rappelling rope. Naimplementa kaagad ang medical team. 2 army medics ang tumakbo patungo kay Sukinghan. Ang pagkilos ng pagbukas ng first aid kit ay walang kahirap-hirap. Ang isa pang grupo ay sumugod kay Lin Tianjiao. Hindi na inisip ni Lin Tianjiao ang sarili niya. Nakatago siya sa tabi ng riles. Malabo ang kanyang mga mata. Sinuri ng medics ang kanyang nasugatang kamay. Pagkatapos ay tinutok niya ang flashlight sa kanyang mga pupil. Sumenyas siya sa kapitan. Psychological trauma. Kailangan ng priority evacuation. Ang nag-iisang nakaligtas na kasamahan ay hinila palabas mula sa likod ng pugon. Ang pagkurba na parang hipon ay napanatili ng masyadong matagal. Namanhid na ang kanyang mga paa at kamay. Ang labi ng 3 kasamahan ay inilagay sa mga itim na bag. Ang on-site commander ay isang colonel. Umiikot siya sa loob ng core area. Nakatingin sa mga nagkalat na energy fragments at ang malaking butas na may diameter na 2 metro. Patuloy na nagbabago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Lumapit siya sa iyo. Nakaupo ka sa isang self-made steel plate platform. Ang barya ay umiikot sa pagitan ng iyong mga daliri. 12 armored rhinos ang kusang nakapalibot sa kalahating bilog. Iniikutan ka sa gitna. Hindi pagkubkob. Mas parang pagbabantay. Huminto ang kolonel sa layong 3 metro. Ang 12 rhinoceros ay sabay-sabay na lumingon sa kanya. 24 na maliit na pulang mata ang nakatitig sa kanya. Lunok ang kolonel. Kamusta estudyante Xiao Ledo?
Sinusubukan ng kolonel na gawing magiliw ang kanyang tono. Lanan, ako si Zhao Zeng mula sa sangay ng silangang bahagi ng Jiangsu Military Region. Pinapunta ako ni General Zhu para sunduin ka. Napatigil ang pag-ikot mo ng barya. Saan mo ako susunduin? Sa sangay. Dagdag ni Zhao Zeng. Hindi ito pagtatanong. Sinabi ni General Zhu. Imbitahan kang magkape. Tinitigan mo siya ng 2 segundo. Maaari ko bang isama ang rinoceros na ito? Lumingon si Zhao Zeng at tiningnan ang 12 nakabaluti at mabigat na rinoceros, bawat isa ay may bigat na 3 tonelada. Pagkatapos ay tiningnan ang sukat ng pinto ng transport helicopter. Hihiling muna ako ng pahintulot. Ang numero sa panel ay tahimik na tumalon ng bahagya. Ding! Na-detect ang bahagyang absurdity ni Colonel Zhao Zeng. Shock value positibo 1.5. Isinilid mo pabalik ang barya sa iyong bulsa. Tumayo ka mula sa bakal na plaka. Nakaupo ka sa loob ng transport helicopter. Nakasandal sa pader ng kompartimento. Nagsimula kang umarte. Pigilan ang lahat ng pagbabago sa kakayahan. Itakda ang dalas ng paghinga sa 20 beses bawat minuto. Bahagyang nakatikom ang mga balikat. Ang kanang hintuturo ay paulit-ulit na banayad na kumakatok sa likod ng kaliwang kamay. Isang F-class na estudyante na na-trigger ang kakayahan dahil sa matinding takot. Napansin ni Colonel Zhao Zeng na nakaupo sa tapat ang iyong kalagayan. Hindi siya kusang nakipag-usap. 14 na minuto mamaya. Bumagsak ang helicopter sa helipad ng silangang bahagi ng base militar. Habang bumababa ka sa eroplano, hinawakan mo ang gilid ng pinto. Medyo nanginginig ang iyong mga hakbang. Hindi sobra. Sakto lang. May naghihintay sa iyo sa helipad. Isang babaeng lieutenant colonel. Ipinakilala ang sarili bilang Fang. Dinala kanya upang makilala si General Zhu. Ang lugar na pupuntahan ay hindi interrogation room. Isang ordinaryong tea house lang ito. Nakaupo si Zhu Dingshan sa kabilang dulo ng mesa. Mas payat, mas matanda, at mas hindi kapansin-pansin kaysa inaakala mo ang general na ito. Suot niya ay kulay abong uniforme. Walang anumang ranggo. Maupo ka. Tinuro niya ang silyang nasa tapat mo. Naupo ka. Dinan may tinitimplang tsaa para sayo. Itinulak niya ito palapit sayo. Inumin mo. Dahan-dahan kang uminom. Masarap na tsaa. Galing sa aking bayan. Hawak ni Zhu Dingshan ang sarili niyang tasa. Nakatingin sayo habang nakalampas sa usok ng tsaa. Nagtahimik ng mga 10 segundo. Natakot ka ba? Bumubulong na simula ang pinili mo. Nanginginig ng bahagya ang iyong kamay. Sinasadya. Iligpit ang tasa ng tsaa. Pabulong na sabi. Medyo. Isang third order lord. Huwag sabihin ang mga estudyante. Kahit ang mga class na naririto ay hindi makakatagal. Nakakaligtas ka. Mahirap talaga. Narinig ko kay Sukinghan. Nagkaroon ka ng malakas na kakayahan noong nasa bingit ka ng kamatayan. Hindi ko rin masyadong alam. Pinabababa mo ang iyong boses. Pinabagal mo ang iyong pagsasalita. Lumapit ang demonic ape noon. Blanko ang isip ko. Pagkatapos, parang may nabasag sa loob ko. Hindi ko masyadong maalala ang mga sumunod. Ang kasinungalingan ay dapat may halong katotohanan. Magagamit mo pa ba ang kakayahang iyon ngayon? Tumingin ka pababa sa iyong kanang kamay. Binuksan mo ang iyong 5 daliri. Bahagyang pinuwersa ang dulo ng iyong hintuturo. Wala na. Nawala na. May tamang pagkalito at pagkadismaya sa iyong boses. Tila. Naubos na. Tinitigan ni Zhu Dingshan ang iyong kamay sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos ay uminom ng tsaa. Huwag kang magmadali. Mayroong yugto ng pagtulog pagkatapos ng kakayahan na lumala. Normal iyon. Tumango ka. Alam nilang pareho na nagkukunwari ka. Ngunit walang nagsabi. Habang umiinom ng pangatlong tasa ng tsaa, 2 beses na kumatok sa pinto. Pumasok si Lieutenant Colonel Fang na may kakaibang ekspresyon. Medyo kakaiba ang kanyang ekspresyon. Lumapit siya sa tabi ni Zhu Dingshan. Yumuko at bumulong ng ilang salita. Nahinto ang kamay ni Zhu Dingshan na hawak ang tsaa. Nakumpirma. Natuklasan ng medical team habang isinasagawa ang pangalawang pagsusuri sa helicopter. Ang paunang pagtataya sa oras ng pagkawala ng buhay ay bago dumating ang militar. Sa kaibuturan nito ay natagpuan ang mga piraso ng enerhiya ng halimaw. Napasok ang malalim na bahagi. Nawalan ng buhay bago dumating ang militar. Inulit ni Zhu Dingshan. Ibig sabihin, habang nagaganap ang labanan, si Zhu Dingshan ay nakakita ng kumpletong video ng labanan. Naalala niya ang mga nagkalat na piraso ng enerhiya nang magkawatak-watak ang halimaw na unggoy. Ang ginintuang ulan ng liwanag ay bumalot sa bawat pulgada ng lupa sa core area. Isang piraso ng enerhiya fragment ang sumiksik sa kritikal na bahagi ng ulo ni Lin Tianjiao sa gitna ng kaguluhan. Sa usaping probabilidad, ganap na may katotohanan. Ipaalam sa mga kamag-anak. Sabi ni Zhu Dingshan. Sundin ang proseso para sa mga nasawi sa labanan.
Opo. Si Lieutenant Colonel Fang ay tumalikod at umalis. Pagkasara ng pinto, ang tsa room ay muling naiwan ng 2 tao lamang. Sumulyap si Zudingshan sa'yo. Hawak mo ang tasa ng tsa. Bahagyang nanginginig ang iyong mga kamay. Nagpapanggap. Ang iyong tingin ay nakatuon sa likido ng tsa sa tasa. Mukhang nabigla at hindi pa nakaka-recover. Hindi nagtanong si Zudingshan. Muli kanyang sinimulang lagyan ng tsa. Pagkalipas ng 20 minuto, nakaayos ka na papunta sa infirmary. Paglabas mo ng tsa room, nakasalubong mo ang isang tao sa kanto ng pasilyo. Si Sukinghan. Nagpalit siya ng malinis na unipormeng pang-military ng pasyente. Nakalagay ang makapal na benda sa dibdib at likod. Maputla ang mukha. Ngunit ang pares ng malaasul na mga mata ay masigla at nakakatusok. Opisyal, tumigil ka. Nagbalik na ba ang iyong kakayahan? Anong kakayahan? Kumislap ka ng mga mata. Opisyal, isa lang akong class na tilamsik ng tubig. Yung kanina. Siguro ay reaksyon lang dahil sa takot. Hindi na ako makapaglabas kahit isang patak ng tubig sa aking mga daliri. Sinuri ni Sukinghan ang bawat bahagi ng kalamnan sa iyong mukha. Masyadong bata ang mukhang ito. Ang ekspresyon sa mukha. Inosente, nalilito, at may bahid ng takot na parang natakot. Napakamakatotohanan. Kung hindi niya nakita mismo na pinigilan mo ang isang tier 3 lord gamit ang isang kamay. Maniniwala siya. Kilos bilang tugon. Binigkas niya ang 4 na salitang iyon sa kanyang bibig. Lanan. Frank na tilamsik ng tubig. Lanan. Dahil sa takot. Kaya't kumuha siya ng isang ulap ng ulan. Dahil sa takot. Kaya't ginamit niya ang 10,000 high-pressure water streams para basagin ang isang tier 3 peak lord sa mga tuldok ng liwanag. Nakatingin si Sukinghan sa'yo. Nakatingin ka rin sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang pagtatagpo ng tingin sa loob ng 5 segundo. CJ. Unang nagsalita si Sukinghan. Ang kwento mo. Itatabi ko muna. Inilabas niya ang isang card mula sa bulsa ng kanyang damit pang ospital. At ibinigay ito. May gilid na ginto. May nakaimprentang simbolo ng isang octagon star sa harap. Ang logo ng Jiangsu High School League. Magsisimula ito sa susunod na Miyerkules. Bumalik sa kalinisan ng isang sundalo ang boses ni Sukinghan. Ito ang aking personal na rekomendasyon pass. Sa pamamagitan nito, maaari mong laktawan ang pagpili ng akademya. At lumahok kaagad bilang isang individual. Kinuha mo ang card. At inilagay sa iyong bulsa. Salamat. Sir. Bumaling si Sukinghan at umalis. Lumakad ng 3 hakbang. At huminto muli. Hindi lumingon. Nawala na si Lin Chanjiao. Mababaw ang kanyang boses. Narinig niya ito mula kay General Zhu kanina sa tea room. Hindi mabilis o mabagal ang iyong tugon. Napakadalas. Sayang talaga. Tumayo si Sukinghan ng 2 segundo. Pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Sumandal ka sa dingding. Muli mong inilabas ang card mula sa iyong bulsa. Tiningnan mo ito sa ilalim ng liwanag ng fluorescent lamp. Kompetisyon sa liga ng mataas na paaralan. Isang entablado na makakakuha ng mas maraming tao, mas maraming mapagkukunan, at mas maraming nag-aambag ng nakakagulat na halaga. Ang panel ay tahimik na nakabuka sa kanang itaas na sulok ng paningin. Kasalukuyang kabuang balanse ng nakakagulat na halaga. 740 puntos. Patuloy na dahan-dahang tumataas ang numero. Ang mga tauhan sa military district ay nagpapakalat ng iyong mga gawa. Bawat bagong nakakaalam ay nag-aambag ng kaunting nakakagulat na halaga. Kanlurang labas ng Jiangzhou. Lin Family Manor. Ang mesa na gawa sa rosewood sa gitna ng bakuran ay 300 taon na. Sa ngayon, kalahati na lang ang natira. Binawi ni Lin Zhenxian ang kanyang kanang palad. Umiikot pa ang mga pinong piraso ng kahoy sa hangin. Siya ay mahigit 60 taong gulang. Maayos ang pilak na buhok. Pagkalapag ng kamay. Ang makapal na rosewood na mesa na 3 pulgada ang kapal ay nahati sa 2 sa gitna. Nakatitig ang kanyang tingin sa formal na abiso mula sa militar sa harap niya. Puti ang papel, itim ang salita. Kung isasalin sa simpleng salita, isang paungusap lang. Nawala na ang anak mo. Sanhi ng pagkamatay. Sa labanan, tinamaan ng malubhang pinsala ng energy fragment mula sa isang 3rd-tier Lord-level exotic beast. Namatay kaagad. May mga larawan mula sa eksena sa mga kalakip. Ang report ng inspeksyon ay pirmado ng isang first-class appraiser ng militar. Tumigil ang tingin ni Lin Zhenxian sa 3 salitang Xiao Le Duo sa loob ng 5 segundo. Of-class ability. Sa kasalukuyang pagtatasa, dahil sa ability-induced berserker rage, pansamantalang nagpakita ng lakas na higit sa antas. Tumulong sa pagtabi ng mga exotic beast. Pangalawang kapatid. Sa lilim sa kaliwang bahagi ng bulwagan. Isang lalaking nasa gitnang edad ang humakbang ng kalahating hakbang pasulong. Lintingan. Ang pinuno ng pangalawang sangay ng pamilya Lin. Ang pinuno ng Dark Department. Ang planong iyon.
Ikaw ang gumawa. Hindi nagtanong si Lin Zenshan. Umalis ang Adam's apple ni Lintingan. Ang tanging posibleng dahilan. Ang ilang detalye sa abiso ng militar ang nagdudulot ng hinala sa panganay. Ang liham na ipinabasa kay Tianjiao na sunugin. Sinunog ba talaga ni Tianjiao? Hindi niya alam. Dahil wala na si Tianjiao. Panganay. Nag-ayos ng hininga si Lintingan. Si Tianjiao ay pamangkin ko. Mas higit pa ako kaysa kahit sino. Tumahimik ka. Hindi siya tinignan ni Lin Zenshan. Binaling niya ang kanyang tingin sa tarangkahan sa kanang bahagi ng bulwagan. Sa tarangkahan ay nakasandal ang isang binata. 22 taong gulang. Nakasuot ng puting damit. May nakasabit na 3 talampakang espada sa kanyang baywang. Lin Jianxing. Ang unang henyo ng henerasyon ng pamilyang Lin. S-level na kakaibang kakayahan. Zhengjin Jianqi. Gitnang yugto ng 3 antas. Ama. Nasa tamang panahon na. Tungkol kay Tianjiao. Ang paliwanag ng militar ay kapanipaniwala. Ngunit ang punto ay hindi sa dahilan ng pagkamatay. Tinanggal ni Lin Jianxing ang espada mula sa kanyang baywang. Itinayo ito sa harap niya. Ang punto ay ang taong nakaligtas. Xiao Leduo. Flevel. Grupo ng Pain. Dapat siya ang unang mawala. Sa halip, ang buong pangkat ng mga tauhan sa labanan na kasabay niya ay nalipol. Bumalik siya sakay ng helicopter na masigla. Isinagay niya ang kanyang ulo. Paano mo titingnan ang bagay na ito? May kakatuwang kahulugan lahat. Umupo muli si Lin Zenshan sa upuan. Tiningnan ang kanyang panganay na anak sa kabila ng basag na mesa. Ang ibig mong sabihin, sa susunod na Miyerkules, liga ng mga universidad, kinapitan ni Lin Jianxing ang kaluban ng espada. Lahat ng estudyanteng may kakaibang kakayahan sa Jiangsu ay nasa pool na yon. Kung nagparehistro si Xiao Leduo, maaari mo siyang tanungin. Mga katanungan para sa iyong kapatid. Tinapos ni Lin Zenshan ang kanyang sinabi. Ngumiti si Lin Jianxing. Ano ang itatanong? Isang level. Nasa entablado. Matatapos ko siya sa isang iglap. Hindi man lang magkakaroon ng oras para magtanong. Kung gayon, isang iglap. Bumalik sa kalmadong tono si Lin Zenshan. Pero, itinaas niya ang isang daliri. Nakuha ang barya. Si Lin Tianan sa tabi ay bahagyang nanigas ang katawan. Tiningnan siya ni Lin Zenshan. Pangalawang kapatid, inakala mo bang ang mga ginawa ninyong lihim ni Tianjiao? Hindi ko talaga alam kahit kaunti. Nabasa ng pawis ang likod ni Lin Tianan. Gusto mong itago para sa sarili. Nakikisali rin si Tianjiao sa'yo. Ang resulta, hindi natapos ang trabaho. Nalagay ang tao sa panganib. Tapos na ang usaping ito. Kinuha ni Lin Zenshan ang pahayagan mula sa ilalim ng sirang mesa. Ipaubaya kay Jianxing ang pag-aasikaso sa barya. Sa tamang paraan. Ang iyong madilim na departamento. Itigil na ang mga kilos. Walang imik si Lin Tianan. Ibinalik ni Lin Jianxing ang espada sa kanyang baywang. Lumabas ng bulwagan. Lumampas sa pasilyo. Lumakad sa mga hagdan na bato. Pumasok ang hangin sa lambak ng bundok sa gabi. Hinipan ang laylayan ng kanyang chinang damit. Tumigil siya. Yumuko at tiningnan ang kanyang espada. Isang mahina na F-class. Anong pag-atake ng kakayahan? Ang pahayag na yon, pwede sa mga ordinaryong tao. Para sa akin. Pagkatapos ng pag-atake, malinaw na tumanggap ng tanong mula sa militar, nakipagtulungan sa pagsusuri at lohikal na isinalaysay ang nangyari. Ganitong utak, hindi mukhang pag-atake, mukhang pag-arte. Hiniw niya ang espada ng 3 pulgada. Ibinalik muli. Ang matinis na tunog ng pagbangga ng metal ay narinig sa malayo sa simoy ng gabi. Magkita tayo sa liga. Ang boses ay mas malamig kaysa sa simoy ng gabi. Lunes. Bumalik ka sa Jiangsu no Isa Middle School. Ang paaralan ay may 2 karagdagang bagay kaysa noong umalis ka. Mga bulaklak na wreath sa pintuan. At mga chismis tungkol sa'yo. Narinig mo na ba? Tinalo ni Xiao Ledu ang 3-tier exotic beast sa assessment. Nagtatawanan ka ba? Ang frank mong splash ng tubig. Paano mo matatalo? Pero nabuhay siya. 4 na rank combat personnel, 3 ang nawala. Siya na frank, buong sigla. Swerte lang siguro. Nang dumaan ka sa field, narinig mo ang buong. Ang panel ay naglagay ng marka para sa iyo. Ang bawat nagkalat ng chismis. Ang shock value ay nag-aambag sa pagitan ng 1 hanggang 3 puntos. Kulumpo ng mga lamok. Hindi mo pinansin. Pumasok ka sa academic building. Umakyat sa 2 palapag. Itulak ang pinto ng dean's office. May pulong sa loob ng pinto. Sa likod ng pinakamalaking mesa ay nakaupo ang principal ng Jiangsu First High School. Yu Guangda. Lumakad ka ng 2 hakbang pasulong. Ipatong ang registration form sa pinakamalapit na lamesa ng opisina. Principal. Registration form para sa Collegiate League. Pakilagyan ng selyo. Tumayo si Yu Guangda mula sa likod ng malaking mesa. Malaki ang aura niya noong nakatayo siya.
Ang pisikal na anyo ng isang Tier 3 awakened ay nagdudulot ng natural na pagkaapi sa mga ordinaryong tao. Naglalakad siya palapit. Kinuha niya ang registration form. Sinuri niya ito mula itaas hanggang ibaba. Frank. Splash ng tubig. Bait class. Ibinalik niya ang form sa ibabaw ng mesa. Ngunit ang posisyon ay sa ibabaw ng kalapit na basurahan. Xiao Ledo. Alam mo kung ano ang ibig sabihin ng Collegiate League para sa paaralan. Ikaw, mula sa bait class na Frank, ay nagparehistro. Kung matalo ka, kahihiyan. Mas malala kung masugatan ka. Sino ang sasagot sa gastos ng iyong gamutan? May lohika ang sinasabi niya. Pero hindi mo balak pakinggan ang kanyang sasabihin. Inilabas mo mula sa loob ng iyong uniforme ang card na ibinigay ni Su Qinghan. Hot stamp na octagonal star emblem. Personal na rekomendasyon pass ni Major Su Qinghan. Gamit ito, maaari mong laktawan ang pagpili ng akademya. Makilahok bilang individual. Hindi mahalaga kung may selyo o wala, hindi nito naapektuhan ang proseso ng pagpaparehistro. Pero dumadaan sa paaralan ang mga proseso. Para sa mukha ng middle school na mas maganda. Hinawakan ni Yu Guangda ang card para tanggapin ito. Sa sandaling dumampi ang dulo ng kanyang daliri sa card. Biglang bumukas ng kalahating milimetro ang kanyang maliliit na mata. Isang S-class na babae ang nagbigay ng recommendation letter sa isang F-class na estudyante. Ano man ang interpretasyon nito, mayroong isang bagay sa likod nito na hindi niya kayang galitin. Gumawa siya ng desisyong napaka-Yu Guangda. Ibinigay niya pabalik sa iyo ang card. Kinuha ang registration form. Kumuha ng selyo mula sa drawer. Blip, nakapatong. Kukunin ko ang card para ipasa para sa iyo. Isang perpektong ngiti ang sumilay sa mukha ni Yu Guangda. Naway maging maganda ang iyong mga resulta. Mabilis ang pagbabago ng ekspresyon. Ingatan mo ang card. Tumango siya. Salamat, Principal. Lumingon at umalis. Sumara ang pinto sa kanyang likuran. Sa pasilyo, nagsilabasan ang mga numero sa panel. Ding! Nakita ang emosyon ng mapagkumbabang pagsuko ni Yu Guangda. Shock value positibo 45. Ding! Nakita ang halo-halong emosyon ng 6 na tao sa opisina ng mga usapin sa akademya. Kabuang shock value positibo 38. 83 puntos. Hindi sakim. Habang palabas ng gusali ng mga usapin sa akademya, may nakasalubong kang isang tao sa pasukan. Hindi kilala. Pero kilala ng panel. Nag-trigger ang shock perception. 12 metro ang layo. Target. Lin Chenjiao. Antas ng kakayahan na. Estado ng emosyon. Kalmado sinusuri. Sa ilalim ng hagdanan ay nakatayo ang isang binatang nakasuot ng puting kamiseta. May nakasukbit na espada sa baywang. Lin Chenjiao. Nagkatitigan ang dalawang tao. Mula sa mukha mo, lumipat ang tingin ni Lin Chenjiao sa resibo ng enrollment na hawak mo. At bumalik muli. May sinabi siya. Hindi malakas ang boses. Sapat lang para marinig sa pagitan ng dalawang tao. Xiao Ledo. Engan. Huwag kang masyadong ma-out sa liga. Umalis na siya pagkatapos magsalita. Mahaba ang kanyang mga hakbang. Pinagmasdan mo ang kanyang likuran. Tahimik lang ang panel. Ang emosyon ni Lin Chenjiao kanina ay kalmado sinusuri. Walang pagmamaliit. Walang galit. 0 puntos ng kontribusyon. Ang tunay na malakas. Hindi magbabago ang emosyon dahil sa pagkakita ng langgam. Mapapansin niya lang ang nasa ilalim ng paa niya kapag kikilos na siya. Tupiin mo ang resibo. Isuksok mo sa bulsa mo na halos pumutok na. Kailangan mong magdulot ng pagbabago sa damdamin ng taong ito. Malaking pagbabago. 11:00 ng gabi. Bilihan ng mga basura sa Jiangzhou. Gumamit ka ng hibla ng tubig para gawing pansamantalang susi. Binuksan ang kandado. Ang hinahanap mo ay hindi kailangang maging perpekto. Hindi na kailangang maging sandata. Malinaw na nakasulat ang paglalarawan ng function na pag-angat ng lahat ng bagay ng sistema. Nagbibigay ng pagbabago sa esensya ng anumang bagay. Ang kalidad ay depende sa halagang inilaan at sa pangunahing potensyal ng target. Sa pinakamababang sulok ng metal na seksyon, hinawakan mo ang isang malamig na bakal na pamalo. 1 metro at 60 sentimetro ang haba. 3 sentimetro ang diametro. Solid. Hinugot mo ito. Malala ang kalawang ng katawan ng pamalo. May sinulid ang isang dulo. Sa kabilang dulo ay may nakakabit na patag na hugis pala na istruktura. Pamalo para sa paglilinis ng kanal. Binuhat mo. Mga 6 na libra at 4 na onsa ang bigat. 3 pulgada pa atras ang bigat. Sumenyas. Magandang pakiramdam. Ibuhat mo ang unblocker sa balikat mo. Magpatuloy sa paglalakad. Nakakuha ng bilog na alloy disc na kasing laki ng lata mula sa e-waste section. Kumuha ng itim na bato na kasing laki ng kamao mula sa construction debris section. Inilatag ang 3 bagay ng magkakasunod sa lupa. Lumuhod ka. Ipatong ang unblocker sa harap mo. Subukan muna ang tubig.
Reinforced Steel Unblocker, Wastong, gamitin ang shock value para i-upgrade ang item. Pangunahing potensyal na marka. Mababang antas ng potensyal. Nangangahulugan na parehong puhunan. Mababa rin ang pinakamataas na ani. Ngunit hindi ka naghahanap ng pinakamataas. Ang kailangan mo ay isang sandata na hindi magdudulot ng hinala kapag ginamit ng isang C-Class Awakened. Masyadong halata. Tamang-tama lang. Mas ligtas. Nagsimulang pumasok ang 2,000 puntos. Nagbago ang mga numero sa panel. 2-1-0-12. Nagsimula ang pagbabago sa magkabilang dulo ng pamalo. Hindi natanggal ang kalawang. Dumaloy ang kalawang mula sa panlabas na bahagi patungo sa panloob. Sinipsip, pinatunaw at binago ng isang lakas. Ang mga lubak sa ibabaw ng katawan ng pamalo ay napupuno. Ang kulay ay nagbago mula sa mapula-pulang kalawang patungo sa isang malamig na asul-itim. 3 segundo. Nakahiga sa lupa ang 1 metrong haba na 1 metro't 60 sentimetro na asul-itim na metal na pamalo. Makinis ang ibabaw. Mate na tekstura. Nawala ang mga sinulid sa isang dulo. Ang pala na nakakabit sa kabilang dulo. Naging isang trident na istruktura. Trident. Nakatapos na ang pagpapakinis. Pangalan ng bagay. Trident ng dagat na alon, magaspang. Antas. C. Panandang pandagdag. Material. Material abyssal steel, 71% purong. Katangian 1. Pagkakaibigan sa tubig. 15% na pagbaba sa pagkonsumo ng kakayahan sa tubig. Katangian 2. Matibay. Ang tigas ay 200% na mas mataas kaysa sa mga sandata ng kaparehong antas. Hindi makapagdudulot ng pinsala dito ang ordinaryong B-class na sandata. Isang C. Panandang pandagdag na sandata. Ngunit may katigasan ng depensa na B-class o mas mataas. Nangangahulugan ito na, kapag nakikipaglaban sa mga manlalaro na B-class o kahit A-class sa liga, mapapansin ng kalaban na hindi nila maputol ang iyong sandata. Makatuwiran, hindi nakakaagaw ng pansin. Nakatagong sandata. Dinala mo ang trident ng dagat na alon. Ilang beses mong iniikot. Ang tunog ng paghihiwa ng hangin ay may mababang frequency na resonance. Parang huling tunog ng pagputol ng tubig. Sistema. NASA. Tingnan ang listahan ng mga skill na maaaring i-upgrade. Lumabas ang isang hilera sa panel. 1. Water Splash Frank. Gasto sa pag-upgrade. 500 puntos. 2. Sea God's Wrath Waterline Cut. Laara panandang pandagdag sub-skill. Gasto sa pag-upgrade. 000 puntos. 3. Sea God's Wrath Precipitation Control. Laara panandang pandagdag sub-skill. Gasto sa pag-angat. 000 puntos. 4. Galit ng Diyos ng dagat pagpapaamo ng halimaw na tubig. Laara panandang pandagdag rank sub-skill. Gasto sa pag-angat. 000 puntos. Ang gasto sa pag-angat ng isang panandang pandagdag rank sub-skill ay ilang beses na mas mataas kaysa sa isang item. Maaari kang gumamit ng 1-0. 2-1-0 puntos. Sapat lamang para sa pag-angat ng isang pangunahing kasanayan. Hiwa ng tubig. Ito ang pinakamalakas na single target attack skill na hawak mo sa ngayon. Ang Magic Ape ay naging abo dahil sa galaw na ito. Maghanap ng Ironing May upang iangat ang hiwa ng tubig. Pag-angat ng hiwa ng tubig, gastos 8,000. 2-1-0 tandang bawas 4. Ang pagbabagong ito ay hindi panlabas. Nasa loob ng katawan. Ang Awakening Core ay biglang tumalon. Ang mga energy circuit ay muling inaayos. Ang proseso ay tumagal ng halos 7 segundo. Pagkatapos ay bumalik sa normal ang lahat. Ang pag-angat ay kumpleto na. Pangalan ng kasanayan. Galit ng Diyos ng dagat hiwa ng tubig, galit ng Diyos ng dagat libong talim sa pag-agos. Antas. EAS panandang pandagdag, pinahusay. Limitasyon sa bilang ng waterline. 000 piraso 50. 000 piraso. Pinakamataas na presyon ng waterline. 200 atmospheres 12. 000 atmospheres. Bagong katangian. Pagbabalik ng alon. Ang waterline ay hindi mawawala pagkatapos makumpleto ang pagputol. Automatikong mababawi at bubuo ng depensa sa paligid ng gumagamit. Matatag sa opensa at depensa. Tumaas ang kahusayan sa enerhiya. Sa pantay na lakas ng pag-atake. Bumaba ng 40% ang konsumo ng enerhiya. Nangangahulugan ito na ang katawan na 2 minuto lang ang kaya sa buong lakas. Ngayon ay 3 minuto at 20 segundo ng tatakbo. Ang bagong katangiang pagbabalik ng alon ay parang bawat suntok mo ay nagdaragdag ng panangga sa katawan mo. Habang lumalaban ka, mas lumalakas ang depensa mo. Itinayo mo ang iyong sea tide fork sa lupa. Sumandal sa metal na estante. Tumingin pababa sa iyong palad. Balansing 4. Hindi na marami. Kailangan mong magtipid. Sa Miyerkules sa susunod na linggo, magsisimula ang liga.
Mayor Cools. Jiangsu Sports Stadium. Dumaan ka sa daanan ng mga manlalaro. Gamit ang card na ibinigay ni Sukinhan para mag-scan sa pagpasok. Habang binabasa ng gate ang card, tumingin ng mas matagal ang kawani na nagtatala sa tabi. Xiao Leduo. Rehistro ng antas ng kakayahan. Antas E. Ang rekomendasyong sulat ay ang card na nascan mo. Pinirmahan ni Sukinhan. Nag-type ang kawani ng ilang beses sa internal search system. Ang impormasyong lumabas sa screen ay nagpagalaw ng bahagya sa kanyang ekspresyon. Pumasok ka. Pumasok ka sa waiting area ng mga manlalaro. Silid si 17. Hinugot mo ang iyong C-Tide fork mula sa canvas bag sa iyong likuran. Sumandal sa sulok ng dingding. Ang itim-asul na baras ng trident ay napakababa ang profile sa ilalim ng ilaw. Kasalukuyang kabuang balance ng shock value. 580 puntos. Mahigit 300 ang nadagdag sa nakalipas na 5 araw. Nagpapatuloy ang epekto ng kuto ng lamok. Ngunit bumabagal ang paglaki. Kailangan ng bagong pampasigla. Ang opening ceremony ay 1:00 ng hapon. Habang lumalabas ka sa daanan, ang higanting screen ay nagpapalabas ng impormasyon ng mga manlalaro. Nang lumipat ang screen sa iyo, nagkaroon ng napakalinaw na pagbabago sa sigawan ng buong arena. Nawala. Manlalaro bilang 121. Xiao Ledo. Pinagmulan. Jiangsu First High School. Antas ng kakayahang espesyal na naitala. Antas E. Pangalan ng kakayahang espesyal. Spritong tubig. 28,000 tao sa buong lugar. Hindi bababa sa 25,000 ang nakakita ng Yi-E na yon. Isang lalaking kalbo na may napakalakas na boses mula sa mga upuan ng mag-isa sa silangan ang tumayo at sumigaw. Antas E. Maaari pa bang sumali sa entablado ang Antas E? Sino ang may koneksyon dito? Ang pahayag na ito ay parang panimula. Agad na sumabog ang paligid. Mali ba ang ginawa? Ang Antas ay hindi ba maaari lang magbuga ng laway? Panlilin lang. Ganap na panlilin lang. Ang mga numero sa panel sa aking paningin ay mabilis na tumatalon. Halaga ng pagkabigla panandang pandagdag 3. Mahigit 20 linya ang tumalon sa loob ng mahigit 10 segundo. Maliit na halaga bawat transaksyon. Ngunit napakarami. Naglakad ka papasok sa hanay ng mga manlalaro na nakayuko ang ulo. Pumunta ka sa iyong pwesto. Hindi gumalaw ang iyong mga labi. Ngunit ang balanse sa ibabang kanang bahagi ng panel. Mula sa 4. Tumalon ito sa 580. Bayad sa pagpasok. Tapos na ang programa ng seremonya ng pagbubukas. Nagsimula ang pagbunot ng bola. Ang malaking screen ay nagsimulang mag-scroll ng mga numero ng manlalaro. Ika-negatibo 37 na grupo, manlalaro bilang 37, manlalaro E bilang 37, manlalaro bilang 121, bilang 121, manlalaro bilang 121. Xiao Ledo, Antas E, Spritong tubig, manlalaro Li. 078. Zhao Tiezu, Antas Yi, pagpapalakas ng bakal na braso. Ang reaksyon ng buong lugar ay nahati sa 2 grupo. Isang grupo ang tumatawa. Hindi ba ito libreng puntos? Ang isang grupo ay naninisi sa komite ng organisasyon. Hindi ba ito libreng puntos? Ang isang grupo ay naninisi sa komite ng organisasyon. Ito ay random draw. Class yes Class E. Ginagawa niyo ba talaga ito ng sadya? A area. Tinitingnan ni Lin Jiangxing ang draw list sa screen. Kumatok siya ng 2 beses sa sheath ng kanyang espada. Zhao Tiezu. Sabi niya sa administrator sa tabi niya. Tumango ang administrator. Yung mga galing sa Physical Education Department. Prangka sila. Hindi nila inaalintana kung saan tatama. Sa anong grupo ako? Group 51. Ang kalaban ko ay isang Class C mula sa Yonshan Academy. Wala lang. Inalis niya ang tingin sa screen. Tumingin siya sa figura na nakasuot ng kulay abo-asul na school uniform sa hanay ng mga kalahok. Nanalo si Zhao Tiezu. Makakaharap ko siya sa susunod na round. Binuklat ng administrator ang tournament bracket. Magtatagpo ang Group 37 at Group 51 sa ikalawang round. Tumango si Lin Jiangxing. Hindi niya binanggit ang mangyayari kung sakaling matalo si Zhao Tiezu. Dahil tulad ng karamihan ng nandoroon, hindi niya isinaalang-alang ang posibilidad na yon. Class yes Class E. Walang nikong. Ang mga paunang laban ay isasagawa ayon sa pagkakasunod-sunod ng grupo. Nasa Group 37 ka. Mayroon pang 36 na laban bago ka. Mga 2.5 oras. Humanap ka ng upuan sa waiting area ng mga kalahok at umupo ka. Ipahinga mo ang iyong C-Tide trident sa iyong mga tuhod. Ipikit ang iyong mga mata at magkunwaring natutulog. Ang hiyawan sa labas ay unti-unting pumasok. Pagkalipas ng mahigit 2 oras, nag-broadcast ang speaker. Kalahok sa Group 37, pakiakyat sa entablado.
Habang ikaw ay naglalakad patungo sa entablado dala ang iyong sea-tide trident, nakita mong nag-ensayo na si Zhao Tiezu sa kabilang panig. Ang kanyang dalawang braso ay nasa status na paunang naka-activate para sa iron arm reinforcement. Ang balat niya ay may bahid ng madilim na kulay abo na parang metal. Nakakagulat ang kaibahan ng kanilang mga pangangatawan. Siya ay 1.2 metro. Isa-isa 0 kilo. Ikaw ay 1.75 metro. Ikaw ay 1 metro 75. 131 kilo. Nakasumbero ng unipormeng pang-eskwela na kulay abo at asul. May hawak na trident na kalahating ulo na mas maikli sa'yo. 3 segundo. 3 segundo tapusin. May mga sumisigaw mula sa mga manonood. Ang panel ng hurado ay karaniwang nagbabasa ng mga patakaran. Binagsak ni Zhao Tiezu ang kanyang kamao. Malalim ang tunog ng pagbangga ng mga bakal na braso. Maliit na kapatid. Xiao Leduo ang pangalan mo, tama? Prangka ako. Sabihin mo na muna kung may sasabihin ka. Pag nasa ring na tayo, hindi na tayo magiging magalang. Pero kokontrolin ko ang lakas ko. Pinakamatagal, mapipilay ka lang. Magagamot din yan sa loob ng 2 buwan. Huwag kang matakot. Tingnan mo siya. Kuya Zhao, yung sinasabi mong mapipilay. Sa'yo ba yan o sa akin? Saglit na napatigil si Zhao Tiezu. Tapos tumawa siya. Matapang ka pala. Sa mga class, ikaw ang una na lumaban sa akin. CJ, kung makakatiis ka sa isang suntok ko mamaya, bibigyan kita ng hapunan, Zhao Tiezu. Tumango ka. Tandaan mo yan. Malakas akong kumain. Bago umatras ang pangunahing tagapamahala, nagsalita ka. Hindi malakas ang boses mo. Pero mabilis umagap ang sound system. Ipaliwanag mo. Bumaba ng kalahating grado ang ingay sa buong lugar. Ang rehistradong antas ko ay Ang kakayahan ko ay patak ng tubig. Tama ang impormasyong ito. Sandali kang natigilan. Ngunit pagkatapos ng praktikal na pagtatasa 1 buwan na ang nakalipas. Nagbago ang kakayahan ko. Nakapagparehistro na ang militar. Hindi pa na-update ang impormasyon sa paaralan. Itapat mo ng pababa ang dulo ng sibat ng alon. Sa lupa ng arena, Jiangsu Sports Institute. Ang aktual na antas ko ngayon ay si Pangalan ng kakayahan, galit ng Diyos ng dagat. Pagkontrol sa tubig, Jiangsu Sports Institute. Tumigil sa 1 segundo. Pagkatapos ay sumabog ang mga manonood. Antas C. Tumalon mula patungong C. Ang kakayahan ay nagbago, gaano kalaki ang agwat ng mga antas. Nagbibiro ka ba? Walang naunang kaso sa larangan ng akademya. A area. Sinusuri ng tagapamahala ng pamilyang Lin ng pabulong kay Lin Jiangxing. Si level na pagkontrol sa daloy ng tubig. Kung totoo, mas malakas ito kaysa sa F-level. Ngunit mas mababa pa rin ito ng 1 antas kumpara sa B-level iron arm ni Zhao Tiezu. Hindi nito maapektuhan ang resulta. Hindi nagsalita si Lin Jiangxing. Hindi niya sinusuri ang bilang ng antas. Sinusuri niya kung bakit mo ibinunyag ang impormasyong ito sa puntong ito. Kung ang isang tao ay tunay na C-level lamang, nakaharap kay Zhao Tiezu na B-level. Ang pinakamahusay na estratehiya ay manahimik at lumaban. Ang paglalantad ng iyong natatanging kakayahan bago ang laban ay walang kabuluhan. Maliban kung ang ibinunyag mo ay hindi ang iyong natatanging kakayahan, kundi ang pangalawang balat. Grupo Gire, 37, nagsimula na ang laban. Nang unang humakbang si Zhao Tiezu, yumanig ang entablado. Ang kanyang katawan na may bigat na 220 libra na nababalot ng kulay abong ningning ng pinatibay na iron arm. Ang pakiramdam ng panggigipit habang sumusugod ay hindi bababa sa isang maliit na truck. 12 metro ang layo. Tumakbo sa loob ng 0.8 segundo. Sinimulan niyang patatagin ang kanyang kanang kamao sa layong 2 metro mula sa iyong dibdib. Ang metalikong ningning sa kanyang kamao ay nagbago mula sa madilim na abo patungong matingkad na pilak. 2 metro. 1 metro at kalahati. Bahagya mong itinaas ang iyong kanang hintuturo. Ang singaw sa hangin ay mabilis na nawala sa napakaikling panahon. Nagkabuo. 1 latigo ng tubig. Kasing kapal ng hinlalaki. Mga 4 na metro ang haba. Mula sa pagkabuo hanggang sa pagkakaroon ng anyo. Tumagal ng 0.3 segundo. Ang kamao ni Zhao Tiezu ay kalahating metro na lamang ang layo sa iyo. Ipinagaspang ang latigo ng tubig. Walang tunog ng pagaspang. Ang tunog ay dumating 1 segundo na nahuli kaysa sa pagaspang. Dahil ang bilis ng latigo ng tubig ay lumampas sa bilis ng tunog. Ang punto ng kontak ay nasa gitna mismo ng dibdib ni Zhao Tiezu. Hindi sa palad ng kamao, kundi sa dibdib. Ang momentum ng pasugod ni Zhao Tiezu ay nabaligtad sa sandaling nagkadikit sila. Ang katawan na may 220 libra ay biglang bumaluktot sa lugar. Napaatras ito. Napakabilis ng takbo. Mas mabilis pa kaysa noong siya ay sumugod. Umiilaw ang protective shield sa gilid ng ring.
Para itong isang malaking elastic net na sumalo sa kanya. Ang likod ni Zhao Tiezu ay dumikit sa protective shield. Napagdaos-dos ito pababa. Lumuhod ang kanyang mga tuhod. Nakasuporta ang kanyang mga kamay sa sahig ng ring. Nakabuka ang kanyang bibig. Para siyang isdang inangat mula sa tubig. Nagsimulang magbilang ang punong tagapamagitan. 3. Nagngisi si Zhao Tiezu. Umalis ang kanang tuhod sa sahig. Aalis na siya. Ngunit bago pa man ganap na tuwid ang kanyang tuhod. Isang maliit na bagay ang lumitaw sa kanyang harapan. Isang patak ng tubig. Nakabitin ito 3 sentimetro sa harap ng kanyang noo. Hindi gumagalaw. Tumigil ang kilos ni Zhao Tiezu. Tinitigan niya ang patak ng tubig. Pagkatapos ay narinig niya ang iyong sinabi. Mahina lang. Siya lang ang nakarinig. Kapatid na Zhao, ang sinabi mong pagkain. Pipili ako ng restaurant. Tinitigan ni Zhao Tiezu ang patak ng tubig ng 1 segundo. Pagkatapos ay bumagsak siya paatras. Tumama ang likod ng kanyang ulo sa sahig. May narinig na mahinang tunog. Hindi siya nawalan ng malay. Kusa siyang nakahiga doon. Kung ang manlalaro ay bumagsak ng higit sa 5 segundo. Manlalaro bilang 121 na si Xiao Leduo. Nanalo. Itinaas ng punong tagapamagitan ang kanyang bandila. Buong paligid. Walang ingay. Isang stadium na may 28,000 tao. Sa sandaling iyon, naging tahimik na maririnig ang hangin sa sirang bahagi ng Kisame. Mula sa pagtakbo ni Zhao Tiezu hanggang sa siya ay napapaatras. 1 segundo at 8 ang kabuang oras. Hindi ka gumalaw sa buong oras. Hindi ka humawak ng sandata. Gumamit ka lang ng 1 daliri sa 1 kamay. 1 latigo ng tubig. Pinatay. Tapos na. 3 segundo ang katahimikan. Pagkatapos bumalik ang mga tunog. Hindi sigawan. Ito ay ang ingay pagkatapos ng biglaang paghinto na muling nagpatugtog. Ang lakas ng tunog ay doble ng dati. Sinabi niyang antas si siya. Si grade yes we grade. Sent flying with 1 whip. The speed of that water whip is wrong. Is it supersonic? The panel in Navi Vision is jumping wildly. Not one UI1 popping up. It's scrolling in batches. Shock value positibo 1-2. It's a screenful. The numbers jump from 4. 717 in 3 seconds to. Current total shock value balance. 841 points. Nearly 3,000 points. It's a matter of 1 move. Still rising. You retract your index finger. Bend down and pick up the sea-tide fork. As you walk off the stage, you pass Zhao Tiezu who is still lying on the ground. He lies flat, hands behind his head, staring at the skylight on the ceiling. Brother Zhao. Zhao Tiezu rolled his eyes. Tinitingnan ka, bumaba ka ng maaga. Kaya mo pa namang tumayo. Tahimik si Zhao Tiezu ng 2 segundo. Walang kwenta. Malakas pa rin ang boses niya. Yung 1 patak ng tubig mo nasa noo ko. Hindi naman ako tanga. Tumayo para tamaan ulit. Mas madali kung nakahiga na lang. Ngumisi siya. Pero kailangan pa ring manlibre. Sabi mo. Pumili ka ng kantin. Hinila mo si Hai Chao Chia pabalik sa player tunnel. Habang dumadaan sa pasilyo sa ilalim ng EA area. Hindi ka tumingala. Ngunit nakatanggap ang panel ng isang hiwalay na nakamarkang mensahe. Na-detect ang pagbabago sa emosyon ni Lin Jiangxing. Yuri. Pagsusuri interest. Tindi. Pagkabigla panandang pandagdag 3. 3 puntos. Mula 0 hanggang 3. Nagbago ang emosyon ni Lin Jiangxing. Kahit na interes lang ang antas nito. Nakuha na ng langgam ang atensyon. Sa gabi ng laban. Sa 10 pinakasikat na paksa sa Jiangsu online platform. 6 ang may kinalaman sa liga. May kinalaman sa'yo. Ang 3. Class player nanalo sa B-class sa isang iglap #. Anong level nga ba ang water splash boy na si Xiao Ledo? Nakakatuwang eksena ni Zhao Tiezu na nakahiga lang #. Ang post na may pinakamaraming basa ay mula sa Jiangsu Awaken Forum. Nang nag-post, mamamayan na nanunood mula sa kaugalian. Pamagat. Objetibong pagsusuri sa unang laban ni Xiao Ledo. Ang tunay na hangganan ng C-Class Water Flow Control. Pangunahing punto. Ang lakas na ipinakita ni Xiao Ledo ay lumagpas sa F-Class. Ngunit ang kasalukuyang pagganap ay maaaring ipaliwanag sa pagitan ng C panandang pandagdag at E. Hindi dahil malakas si Xiao Ledo, kundi dahil may malinaw na kahinaan ang depensa ni Zhao Tiezu. Ang pagsusuri ay propesyonal. At, sakto, ring inilagay ang iyong lakas sa isang pagitan na hindi mataas o mababa. Nakaupo ka sa kama ng dormitoryo ng paaralan, nagbabasa ng cellphone. Ang comment section ng post ay nagsimulang magbago ang estilo. Ang mga komento na may pare-parehong format at pananalita ay dumagsa sa maikling panahon. C-Class Water Flow Control lang naman. Nagkampante lang si Zhao Tiezu. Ang pahayag na ito ay lumabas ng 17 beses.
Kapag nakaharap ang tunay na A-class genius, tiyak na mabubunyag ang tunay niyang pagkatao. 13 beses. Huwag kalimutang galing siya sa bait class. Paano siya mananalo kung seryoso ang laban? Nagbigay ng pagkakataon si Zhao Tiziu. 9 beses. Water Army. Pagsasabog na pang-industriya. Ibaba mo ang cellphone mo. Nakangiti ka. Pamilyang Lin. Hindi masyadong malaki ang ginastos. Pero tama ang timing. Sa pinakamainit na yugto ng unang laban, sabay-sabay na pagpapalabas ng negatibong opinyon. Ang layunin ay kontrolin ang naratibo. Ang titulong if rank talo rank sa isang iglap ay kailangang ibalik sa ligtas na saklaw ng CC rank, nanalo dahil sa pagiging kampante laban sa B-rank ni. Malaking kaibahan, maliit na kaibahan, bakit ganito ang ginagawa? Malaking kaibahan, babaan ang inaasahan ng publiko sa'yo. Maliit na kaibahan, babaan ang inaasahan ng publiko sa'yo. Kung mas mababa ang inaasahan, ang mas maliit ang pagbabago pagkatapos ng pag-crash. Ang maliit na pagbabago ay nangangahulugang mababawasan din ang kita ng nakakagulat na halaga. Kasalukuyang kabuang balanse. 440 puntos. Halos 4 na beses na lumaki sa loob ng isang araw. Hindi gagawa ng anuman ay hindi karapat-dapat sa pamumuhunan ng pamilya Lin. Muli mong kinuha ang iyong telepono. Binuksan ang isang pribadong account. Nagparehistro ng mahigit kalahating taon. Hindi nag-post ng anumang nilalaman. Isang malinis na account na may 0 na taga-subaybay. Yay! Masayang marami. Nag-post ka ng isang 30 segundong maikling video. Ang nilalaman ay napakasimple. Ang harapang kamera ng telepono ay nakatutok sa iyong mukha. Ang ilaw na bumbilya sa silid tulugan ay nasa itaas. Ang ilaw ay maputi. May sinabi ka sa kamera. Kamusta sa lahat? Ako si Xiao Leduo. Ngayong araw ang unang laban ng liga ay nanalo laban kay Senior Zhao Tiziu. Huminto ng isang segundo. Sabi nila online na ako ay Li-class lang. Natalo si Senior Zhao dahil sa pagmamaliit sa kalaban. Ito, may katuturan. Tumango ka. Si Kuya Zhao ay talagang sumugod ng diretsyo. Tama ang mga pagsusuri na ito. Tumigil pa ng isang segundo. Pero gusto kong sagutin ang isang tanong. May nagtanong sa akin. Ano ang gagawin kung makaharap ang A-level o S-level na kalaban? Tumingin ka sa iyong kanang hintuturo. Itaas mo ito sa harap ng kamera. Hindi ko alam. Ibaba mo ang kamay mo. Isang buwan pa lang ang nakalipas, ako ay F-level na water splash. Ngayon ay nag-evolve na sa S-level na water flow manipulation. Hanggang saan kaya ang kakayahang ito? Hindi ko rin alam. Sa huli, umiling ka ng bahagya. Napakaliit ng anggulo. Pero kung ang kalaban sa ikalawang round ay nanonood nito, hindi gumalaw ang iyong labi. Ang pagbabago ay sa mata. Isang kalmadong katiyakan na hindi na kailangang patunayan. Tapos na ang video. In-upload mo ang video na ito. Pagkalipas ng 3 oras. Bilang ng manonood, 1.42 milyon. Kinilala ng recommendation algorithm ng platform ang dalawang pangunahing salik. Ang nilalaman ng video ay naugnay sa mga keyword na trending sa araw na yon. Pangalawa, ang interactive data ng user ay napakataas. Porsyento ng kumpletong panonood, 74%. Porsyento ng pag-like, 18.7%. Porsyento ng komento, 6.3%. Porsyento ng pag-share, 11.2%. Hindi nauunawaan ng algorithm ang damdamin ng tao. Ngunit nauunawaan ng algorithm ang datos. Ang estilo sa comment section ay ibang-iba sa forum. Ang may pinakamaraming likes ay, hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko nga alam niya ang lahat. Pangalawang komento. May nakapansin ba sa huli niyang tingin? Pinanood ko ng 3 beses. Hindi ko masabi kung ano ang nararamdaman. 1,170 tahimik lang. Tahimik lang. Tahimik na hindi normal. Pangatlong linya. Yung mga nagsasabi lang na si level lang siya, pwede bang palitan nyo na yung template? Tingnan mo, 10 linya na sunod-sunod, pare-pareho lang ang ginamit na salita. Nakakahiya. Nalunod na yung mga post ng trolls. Nakahiga ka sa kama sa dormitoryo, nakatingin sa kisame. Nakalagay lang yung cellphone mo sa tabi. Tahimik lang na nag-a-update yung panel sa bandang itaas kanan ng iyong paningin. Kabuuan ng kasalukuyang halaga ng pagkabigla. 870 puntos. Itong numero na ito, sa nakalipas na 3 oras, lumago na ng mahigit 3,400. 1,400,000 views. Kahit isa lang sa 10 manonood ang nagkaroon ng epektibong emosyon. 14,000 na may 0.1 hanggang 3 ang kita ay pinagsama-sama. Patuloy pa ring tumataas ang numero. Ang mga laban sa ikalawang round ay ipapahayag bukas. Kung manalo ka ng 2 beses, sa ikatlong round makakalaban mo si Lin Jianxing. Ang pagitan ng 2 laban ay 3 araw.
3 araw, sapat na para sa'yo. Pumunta sa junkyard para i-refine yung water pump shell ng Xinjiantong. Pangalawa, palakasin palalo ang Sea-Tide Fork mulahi panandang pandagdag pataas ng 1 antas. Pangatlo, pipikit ka. Ang awakening core sa loob ng iyong katawan ay tahimik na gumagana. Hindi sapat ang isang galaw para manalo sa lahat. Kailangan mo ng pangalawang baraha. Ang nakalistang skill ascension sa panel ay puti pa rin. 4. Galit ng Diyos ng dagat pagpapalaki ng halimaw sa tubig, yaaya panandang pandagdag rank sub-skill. Ascension cost. 000 puntos. 2 las na irong Cladrinos ang naghihintay pa sa military zone. Sinabi mong magkikita tayo ulit ni. Ang paraan ng pag-anunsyo ng mga patakaran para sa susunod na round ay napakadramatiko. Kinabukasan ng umaga matapos ang lahat ng unang round. Binasa mismo ng punong hurado sa entablado. Napansin mo ang isang detalye sa selyong wax ng sobre. Ang mga linya ng wax ay hindi magkakadugtong. Parang binuksan ito pagkatapos maselyuhan. At muling sinelyuhan. Batay sa desisyon ng organizing committee. Ang susunod na round ay gagamitin ang 100-man survival battle mode. Ang ingay sa lugar ay tumaas pa. Ang 64 na kalahok na umusad sa unang round ay hahatiin sa 2 grupo. Grupo E, 32 tao. Ang bawat grupo ay ilalagay sa isang simulated ecological scene. Limitado sa 2 oras. Ang bawat kalahok ay may 3 survival badge sa simula. Kapag natalo o kusang sumuko, 1 badge ang ibibigay sa nakatalo. Pagkatapos ng 2 oras, ang top 16 na kalahok sa bawat grupo ay usad batay sa bilang ng badge. Ang mga patakaran mismo ay maayos. Linlin ang problema ay ang pagkakagrupo. Nagsimulang gumulong ang pangalan sa screen. Ang mga pangalan sa Group E ay lumabas isa-isa. Group E na may 32 tao. 31 ang may kinalaman sa pamilya Lin. Ikaw ang natira. May nagsimulang magbulungan sa contestant area. Ang pagkakagrupong ito, bakit lahat ng nasa Group E ay mula sa pamilyang Lin? Teka, tingnan mo ang ikapito sa Group E. Zhu Zimo. Hindi ba siya ang pamangkin ni Judge Zhu? Area. Nasisiyahan si Lin Jianxing sa resulta ng pagkakagrupo. Ngunit ang kasiyahang ito ay masyadong ordinaryo. Kaya ordinaryo na hindi man lang makapagbigay ng 1 point na shock value. Dahil inaasahan niya na ang resulta ay ganito. Kasalukuyang kabuang balance ng shock value. 150 points. Sapat na. Tumingin ka sa dulo ng tridente ng Sea-Tide. Pagkatapos ay napangiti ka. Dahil sa tingin mo ay nakakatawa ang isang bagay. 31 tao ang umatake sa isa. Sa tingin ng pamilyang Lin ay hindi maganda kung kulang ang tao. Kaya kusang binawi ang mga B-class. Napaka-gentle. Ang pasukan ng simulated ecological field ay isang metal na lagusan na may diametrong 3 metro. Sa dulo ay nahahati sa 32 independenteng tunel ng paglilipat. Sa teorya ay random ito. Pero napansin mo na ang dalas ng energy guide sa loob ng iyong sariling lagusan ay manu-manong inayos. Nangangahulugan ito na ang lokasyon ng paglalagay ay hindi random. Inayos na ng komite ang iyong destinasyon. Malamang nasa gitna ng lugar. Madaling atakihin. Pumasok ka sa tunel. Nagsimula ang paglilipat. Nagbago ang liwanag. Gubat. Nakayong ka sa isang malawak na lugar sa gubat. Ang malawak na lugar ay may diametrong mga 30 metro. Napapaligiran ng matatayog na projected broadleaf forest. Tama kang ang nasa gitnang bahagi ka ng lugar. A group survival battle. Paubos na ang oras. 2. Simula na. Gumawa ka ng bagay na kabaligtaran ng karaniwang estratehiya. Isinaksak mo ang Sea-Tide Fork sa lupa sa gitna ng bukas na lugar. Pagkatapos, tinanggal mo ang iyong uniforme sa paaralan. Kumuha ka ng selyadong lalagyan mula sa iyong bulsa. Naglalaman ito ng 3 piraso ng dilatang karne ng baka na dilatang karne ng baka. Binalot mo ang jerky gamit ang aluminum foil. Nagsimula kang mangalap ng tuyong sanga sa isang malinis na espasyo. Ang ginamit mong panggatong ay tubig. Sa eksaktong pagsasalita, iyon ay ang pagtutok ng friction heat na nalikha mula sa high-speed collision ng water molecules sa hangin patungo sa isang punto. Pagkalipas ng 30 segundo, isang usok ang umakyat mula sa malinis na espasyo sa kabubatan. Naglabas ito ng isang patayong usok na kulay abu-puti sa itaas ng 20,000 metro kwadradong simulated ecological field. Makikita sa buong field. Direkta ang reaksyon ng mga manonood sa lupa. Isang kaguluhan. Nasaan? Nagsisiga. Siya ay nagsisiga. Kakaumpisa pa lang ng laban. 31 tao ang mangungubkob sa kanya. Nagsisiga siya sa gitnang malinis na espasyo para mag-ihaw ng karne. Ang holographic screen ay nag-cut sa iyong close-up shot. Sa screen, nakaupo ka sa tabi ng apoy. Isinasabit ang beef jerky na nakabalot sa aluminum foil sa apoy. Seryoso ang iyong kilos.
Ang liwanag ng apoy ay tumatama sa iyong mukha. Ang ekspresyon, parang nagluluto lang ng karne. Sumabog ang commentary booth. Mga manonood, hindi ba ako nagkakamali? Player number 121, Xiao Leduo. Sa unang minuto matapos magsimula ang survival match. Pinili niyang magsimula ng apoy sa gitna ng field. Old Zhang, suriin mo ito. Gumagamit ba siya ng isang advanced tactic na hindi ko alam?